Nagsisimula ang kwento sa lalawigan ng Beijing Jinsong, kung saan isang lalaki ang nakahiga sa gitna ng isang altar. Napapaligiran siya ng mga tao na nag-aalangan kung talaga bang gusto niyang ituloy ang ritual. Ngunit walang pag-aatubiling iniutos ng lalaki na simulan na agad ang seremonya. Ang lalaking ito ay kilala bilang eunuch Li Sijil Su, ang taong nasa likod ng kapangyarihan ng Empress ng Ming Empire. Isang misteryosong nilalang na palihim na kinokontrol ang buong teritoryo at kapangyarihan ng imperyo. Sa mata ng iba, siya ang pinakamasamang kontrabidang nabuhay sa kasaysayan, isang tusong manipulador na ginamit ang politika ng imperyo para sa sariling kapakinabangan. Ngunit sa hindi inaasahang twist, siya pala ang ating pangunahing bida. Sa pamamagitan ng matinding pagsusumikap, na pagtatagumpayan niyang itaas mula sa wala ang tinatawag na ikatlong empress, at ginawa itong tunay na empress ng imperyo. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bagay siyang hindi makamit. Habang tinitingnan niya ang isang aklat ng mga posisyon sa pakikipaglaban sa loob ng kanyang silid, napapailing siyang sinabing, hindi ka panipaniwala. Dahil isa akong eunuch, imposibleng magamit ko ang ganitong klaseng teknik. Biglang may pumasok na isang taong galit na galit, sabay sigaw, gago ka talaga. Ikaw na matanda ka. Galit siyang nagtanong kay Chou Su kung bakit niya gustong lisanin ang mundong ito. Kaya utuhil mo na ang mysterious ritual na ito ngayon na. Sinabi ito ni Empress Yuan Hua ng Ming Empire kay Chou Su habang luluha ang kanyang mga mata. Sambit pa niya na talaga bang ganun kahalaga ang union ng yin at yang sayo. Nagmamakaawa siyang tigilan na ang ritual. Kung pera o kapangyarihan lang ang kailangan mo, ibibigay ko ang lahat, basta huwag mo lang ituloy ito. Hindi ba sapat na ako ay nasa tabi mo? Ngunit mariing sagot ni Li Chou Su, pasensya na. Matagal ko nang napagpasyahan ito. Hindi ko na kayang magpatuloy bilang lingkod mo hanggang dulo. Patawarin mo ako sa aking pagtataksil. Dito na nagsimulang pumasok ang malaking tanong, bakit ba ganoon na lang ang pagkahumaling ng ating bida sa pakikipagtalik? Sa karamihan, isa lamang itong simpleng katanungan. Pero para sa kanya, ito ay sukdulan. Dahil siya ay isang kaluluwang muling isinilang. Sa kanyang nakaraang buhay, siya'y namatay na birhen. At kahit ngayon, mahigit 50 taon na siyang nabubuhay sa bagong mundong ito, ay nananatiling birhen. Namatay siya sa edad na 28, matapos siyang mabangga ng isang kilalang frog ng reinkarnasyon, habang tumatawid sa kalsada. Sa kanyang muling pagsilang, naging isang 12 anyos na bata sa isang martial world. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, agad siyang dinukot pagdating niya. At ang dumukot sa kanya ay isang baliw, hindi basta kriminal kundi isang halimaw na sapilitang nagkakapo ng mga lalaki para ibenta bilang mga eunuch sa itim na pamilihan. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Ginawa niya ang lahat para maibalik ang kanyang pagkalalaki. Pinalakas niya ang prinsesa, ginawang empress, lahat para lamang makalapit sa isang kilalang manggagamot. Pinag-aralan niya ang martial arts hanggang sa punto ng rebirth at naging pinakamalakas na mandirigma sa palasyo. Ngunit kahit pa may isang lalaking lumuhad sa harap niya at nagsabing imposible ang lumikha ng wala, agad niyang naintindihan ang kahulugan ng mga salita nito. Humingi ng tawad ang lalaki, at ipinaliwanag na tanging sa muling pagsilang lang niya maaaring maibalik ang nawala sa kanya. Dito siya nagsimulang magtanong sa sarili, ano ang silbi ng pera, kapangyarihan, at lakas, kung ako'y mananatiling eunuch? At doon niya napagdesisyonan, kailangan niyang muling isilang sa isang bagong katawan. Hangad niyang maranasan ang isang buhay na puno ng labanan, ng aksyon, at ng tunay na pagkatao. Isang buhay kung saan maaari siyang makisama at makipaglaban sa mga pinakamagagandang babae sa mundo. Kung hindi niya ito mararanasan, hindi siya kailanman magiging kontento. Ipinatapon niya palabas ang empress habang umiiyak ito, hindi matanggap na mamamatay na lang siya sa isang walang kabuluhang paraan. Tinawag siya nitong ama, dahil si Li Chou Su mismo ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Ngunit sa mata ni Chou Su, isa lamang siyang bata, tulad ng isang kapatid na babae.
Sa sandaling nag-umpisa nang umiyak si Yuan Hua, muntik na siyang magbago ng isip. Ngunit huli na ang lahat. Sa puso niya, isa itong pamilya na kailangan niyang iwan para sa isang layuning mas mataas. Maya-maya, lumapit ang isang lalaking naka-turban at binalaan siya. Ang teknik ng reinkarnasyon ay isang lubhang ipinagbabawal na ritual. Sa bawat 100 sumusubok, 99 ang namamatay. Gusto mo pa rin bang ituloy ito? Saglit na tumahimik si Chol-su. Nakayuko niyang iniisip, kung ganito rin lang ang buhay ko, mas mabuti pang mamatay na lang ako. At sa wakas, iniutos niya, simulan na ang ritual ng reinkarnasyon. Sa kanyang buhay, nalasap na niya ang lahat ng kayang dalhin ng lakas at kayamanan. Wala na siyang ibang ninanais kundi ang muling isilang. At para dito, handa siyang isugal ang lahat. Habang unti-unting bumabalot sa buong katawan niya ang liwanag na kulay rosas, at napasigaw na lang siya sa kanyang nararanasan, napagtanto niyang gagawin niya ang lahat, kahit paano, basta lang maibalik ang kanyang pagkalalaki. Habang minumulat niya ang kanyang mata, nakita niya sa malabong tanawin ang imahe ng isang matandang lalaking tinatawag siya upang gisingin. Dahan-dahan siyang damilat, unti-unting bumangon at nagtanong kung nasaan siya. Nabigla siya nang marinig niya ang boses ng matandan na nasasabi na, "Nagising ka na rin, masaya ako na ligtas ka lang." Nang makita niya ang pagmumukha ng matanda, laking gulat niya nang makilala agad ang matandang iyon. Walang iba kundi ang hayop na nagkapan at nagbintas sa kanya 50 taon na ang nakalipas sa loob ng Imperial Palace ng Wangsang. Naalala pa niyang minsan niyang sinubukang hanapin ang lalaking ito upang gantihan. Ngunit ayon sa balita, pinatay raw ito ng mga bandido, pero nagtataka siya kung bakit buhay pa ito. Ngunit napagtanto rin niya na sa halip na muli siyang isilang, tila ang nangyari ay isang regression, isang pagbabalik sa nakaraan. Inakala ni Chol-su na magkakaroon siya ng bagong katawan sa kanyang reinkarnasyon. Sabay noon, dali-dali niyang sinilip ang kanyang sandata kung nandun pa ba ito. Anang makita niyang nakakabit pa naman ito, natahimik na lang siya. Nagulat ang matanda at nagtanong kung nasaktan siya. Natahimik ng saglit si Chol-su at hindi umimik. Sabay noon, ngumiti si Chol-ao nang may pagkabaliw at nakakatakot sa matanda. Pasasalamat pa ang sagot niya. "Maraming salamat sa pagsadyap mo sa akin," sabay sabing, "pero parang masakit ang palso ko, parang may nabangga ako. Pwede mo bang tingnan?" Agad siyang tinulungan ng matanda upang siya'y makatayo, at inalok pa siya ng mga halamang gamot na makatutulong daw sa kanyang paggaling, at ang mga gamot na ito ay nasa kanyang bahay. Tinanong siya nito kung gusto ba niyang sumunod sa kanya. Pero biglang tumawa si Chol-su ng masama, hinublat niya ang kamay ng matanda, at walang pakundangang binali ang daliri nito. "Ano to? Plano mo na naman akong ibenta bilang eunuch, ha? Tapos putulin ang aking pagkalalaki at ibinta ako bilang isang eunuch?" Tanong niya habang nilalapirit ang braso ng matanda. Nang nagtatakang tanungin siya ng matanda kung paano niya nalaman yun, lalo pang pinigan ni Chol-su ang braso nito. Sabay noon, mabilis siyang bumilo upang umatake. Sabay noon, malakas niyang binigyan ang matanda ng isang pagpihit ng braso, kaya napasigaw na lang ito sa sakit. Bagamat kakabalik lang niya sa nakaraan, nakakabit pa rin ang kanyang martial arts mula sa kanyang dating buhay. At para sa isang mandirigmang minsang nasa tuktok ng Imperial Palace, napakadali lang para pabagsakin ang isang matandang halang ang bituka. Nilagay niya ang matanda sa isang mahirap na sitwasyon. Tinanong siya ng matanda kung bakit niya ito ginagawa sa kanya, pero malamig na tuno ng pananalita ni Chol-su dito. "Sa nakaraan, nalungkot akong malaman na napatay ka na ng mga bandido, pero sa pagkakataong ito, ako mismo ang magwawakas sa'yo." Galit pa niyang sinisigaw dito na, "Hayop kang mangangalakal ng alipin. Sinira mo ang isang normal at malusog na lalaki, ginawa mong bunny para sa buong buhay niya. Demonyo kang hayop, mamatay ka na." At sa isang piga ng leeg, bumagsak ang walang buhay na katawan ng matanda sa lupa. Pinagmasdan niya ang katawan nito at nagmuni-muni. Sabay noon, dinuraan ni Chol-su ang bangkay at tahimik na nagmuni-muni. Matagal ang kanyang nilakbay, 50 years,
pero sa wakas, narating na niya ang puntong ito. Sa kanyang nakaraang buhay, kahit biniyayaan siya ng kapangyarihan at kayamanan, hindi niya ito tunay na na-enjoy, dahil doon, sobrang lungkot niya dahil hindi niya magawa ang masasayang bagay na hinahangad ng mga lalaki. Pero ngayon, ibang tao na siya. Reinkarnasyon man o regresyon, mula ngayon, mamumuhay siya para sa kasiyahan, kahit ano pa ang mangyari. Ikinuyong niya ang aobrang diin ang kanyang kamay, at malakas ba sumigaw habang tumatalo na simula ngayon, mabubuhay lang siya sa pakikipagtalik. 2 buwan na ang lumipas mula nang makamit ni Chol-su ang kanyang matagal nang inaasam na paghihiganti laban sa matandang hayop. Sa gitna ng mabagsik na taglamig, marahang naglalakad si Chol-su sa ibabaw ng isang tulay. Nanginginig siya sa ginaw habang binabaybay ang nagyayelong daan, ngunit hindi siya nagpapadala sa lamig. Patungo siya ngayon sa Joint Mountain na nasa Gamsok Province. Bawat hakbang ay may kasamang sakit at hirap, pero buo ang loob niyang tiisin ito. Habang patuloy siyang naglalakad, sa isip niya, pakiramdam ko'y babagsak na ang katawan ko anumang oras. Pero kung para ito sa matagal ko nang inaasam na kasiyahan sa buhay, baliwala lang ang ganitong sakit. Naisip pa niya, mayroon pa kayang ibang bagay sa mundong ito na mas malalim at makahulugan kaysa sa kasiyahan ng buhay. Kung pisikal na kasiyahan lang ang habol niya, pwede naman siyang kumita ng pera at magtungo sa bar. Pero hindi siya interesado sa beerang aliw o pansamantalang kaligayahan. Hindi niya kayang ibuhos ang kanyang tunay na damdamin sa mababang uri ng kasiyahan. Ang hinahangad niya ay ang makibahagi ng wagas na pag-ibig sa magagandang babae, isang malalim na koneksyon ng damdamin at isipan, pati na rin ng katawan. Isang pag-ibig kung saan parehong nasisiyahan at natutupad ang isa't isa. Ito ang sukdulang kasiyahan na kanyang inaasam, ang pinakadalisay na uri ng indulhensya. At upang matupad ang pangarap na ito, kailangan niya ng kayamanan at reputasyon. Kaya't napagdesisyonan niyang tahakin ang landas patungo sa pagiging bayani sa mundo ng martial arts. Habang naglalakad pa rin sa gitna ng nyebe, naisip niya, dati, naghanda ako ng samut-saring kayamanan at mga martial arts manual sa sarili kong libingan sakaling ako'y muling isilang sa ibang katawan. Pero dahil regression pala ang nangyari at hindi reincarnation, wala nang saysay ang lahat ng iyon. Malungkot man, hindi ito ang pinakamasamang sitwasyon. Binalika niya sa isip ang kanyang mga kamag-aral, pati si So Chang. Para sa isang tulad niya na dating namumuno sa pinakamataas na intelligence agency ng royal family, malinaw na malinaw sa kanya kung ano ang mga mangyayari sa loob ng susunod na 50 taon. Kahit hirap na siya sa pag-akyat ng bundok, buong tiwala niyang sinabi, kung palalimin ko ang aking martial arts at gagamitin ang impormasyon mula sa hinaharap para likhain ang sarili kong alon sa mundo ng martial arts, ang pagiging isang respetadong bayani ay hindi malayong maabot. Natawa siya ng masama, ngunit agad siyang natauhan. Ayan na naman ang tawa ko nung eunuch pa ako, sambit niya. Kaya ipinangako niya sa sarili na aayusin na niya ang kanyang nakasanayang katawa-tawang-tawa. Habang umaakyat pa siya sa bundok, paulit-ulit niyang sinubukan ang iba't ibang uri ng tawa, umaasang makahanap ng bago at mas angkop na bersyon. Makalipas ang ilang sandali, narating na rin niya ang tuktok ng bundok at tumigil sa tapat ng isang sirang bahay. Tumingin siya sa gusaling halos giba na at sinabi sa sarili, ako si Harem King Lee Chol-su. Sa lugar na ito magsisimula ang dakilang pagtatapos. Magalang siyang sumigaw sa loob ng bahay, may tao po ba dyan? Sa loob ng bahay, abala sa pagkape ang isang lalaki, ngunit bigla siyang natigilan nang may marinig siyang tinig ng isang bata mula sa labas. Agad siyang napatayo mula sa upuan at nagmadaling lumabas, nagtatakang may batang nakaakyat ng bundok sa ganitong kasuklam-suklam na lamig. Samantala, nilakasan na ni Chol-su ang kanyang boses at sumigaw, ako po si Lee Chol-su. Nawalan ako ng magulang dahil sa mga bandido. Ang tanging pangarap ko po ay maging malakas. Pakiusap, tanggapin niyo po ako bilang disipulo ng Joint Clan. Ang Joint Clan ay isang martial faction na nakabatay sa mga aral ng Taoism.
Pinag-iisa nito ang tatlong pilosopiya, Confucianism, Buddhism, at Taoism, upang labanan ang mga madidilim na puwersa ng Jianghu. Kilala ito sa kanilang praktikal at matatag na martial arts, pero para sa mga hindi pamilyar, madalas silang mapagkamalan bilang demonic sect o grupo ng mga tulisan. Kung tatawagan itong pinakamalupit, baka kulang pa yan sa paglalarawan. Agad lumapit ang matandang lalaki kay Chol-su at sinermonan siya, umakyat ka sa Joint Mountain mag-isa sa gitna ng taglamig. Hindi mo ba pinahahalagahan ang buhay mo? Magalang na sumagot si Chol-su, kung makakapasok po ako sa Joint Sect, wala nang ibang bagay na mahalaga. Pakiusap, tanggapin niyo po ako bilang disipulo. Tahimik ang matanda at tinitigan siya sandali. Makalipas ang ilang saglit, sinabi niya, ipakita mo sa akin ang iyong mga kamay. Agad namang itinaas ni Chol-su ang kanyang manggas at ipinakita ang kanyang palso. Sinuri ito ng matanda gamit ang kakaibang teknik. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang ang natural na enerhiya ng bata ay kusang nagpapalabas ng mga impurities. Ginamit mo ba ang grounding technique sa pag-akyat mo sa bundok? Pagkatapos siyang suriin, ipinaliwanag ng lalaki, ang grounding technique ay isang pamamaraan na nagpapatibay sa pundasyon ng cultivation energy at nagpapalakas sa dantian. Malaki ang epekto nito sa pagpapahusay ng kakayahang martial. Malinaw na hindi ka walang talento. Kilala mo ang mga batayan ng martial arts. Itinuro ba ito sa iyo ng mga magulang mo? Masayang sumagot si Chol-su habang lumalapit, opo, tama po kayo. Pero sa isip niya, sa totoo lang, natutunan ko lang ito dahil nakakatulong ito sa stamina kapag matagal na isinagawa. Matapos iyon, seryosong sinabi ng matanda, mabuti. Ako si John Yang, ang pinuno ng Gangdong Sect. Karaniwan, maraming proseso ang kailangang daanan para sa initiation. Pero dahil sa nakita kong talento mo, tatanggapin na kita. Sa narinig, hindi mapigilan ni Chol-su ang tuwa. Agad siyang sinabihan ni John Yang na sumunod. Sa isip naman ni Chol-su, umaayon sa plano. Dahil nasa bingit na ng pagbagsak ang Gangdong Sect, wala silang dahilan para tumanggi sa bagong disipulo. Pero kailangan ko pa ring mag-ingat. Kailangang panatilihin kong malakas ang katawan ko gamit ang Kegel exercises sa aking bakanting oras. Pagharap niya sa wasak na estruktura, napaisip siya, grabe naman ito. Halos wala nang maayos na gusali. Alam kong malaking dagok ang tinamo ng Gangdong Sect sa Dark Martial Arts War 50 taon na ang nakalipas, pero mas ramdam ko ngayon ang lawak ng pinsala. Habang malalim ang iniisip, napatingin siya kay Sect Leader John Yang. Sabi nito, bago ko ipaliwanag ng formal ang mga patakaran, may gusto akong ipakilala sa iyo. Siya ang iyong senior at ang kasalukuyang pangunahing disipulo ng ating sekta. Napangiti ng masama si Chol-su. Mas magulo, mas mabuti para sa akin. Sa ganitong paraan, maari akong tumaas ng walang nakapapansin bilang Sword Saint Eugene Wei. Mas madali ang pag-aangat kapag nasa ilalim ang lahat. Dumating sila sa isang bahay at tinawag ni John Yang ang isa pang disipulo, Jin Wei, lumabas ka. Mula ngayon, siya ang magiging kapwa mo disipulo, si Li Chol-su. Habang nakatayo sila, hamampas ang malakas na malamig na hangin. Napabulong si Chol-su, isang snowstorm ba ito? Pero sa isang iglap, lumitaw si Jin Wei sa kanyang harapan. Nagulat si Chol-su sa kanyang nakita. Pagkakita sa kanya, bumati ito, nice to meet you, fellow disciple. Hindi makapaniwala si Chol-su, sobrang ganda niya. Sa isip niya, sa nakaraan kong buhay, hindi maganda ang pagkakagawa ng kanyang portrait, at palagi siyang nakasombrero, kaya naisip kong chismis lang ang kompetisyon sa kanya ng mga babae sa martial world. Ngunit ngayon, alam niyang totoo ito. Natarante siya sa ganda nito at sinabi sa sarili, kung magpapatuloy ito, malalagay sa panganib ang kinabukasan ko. Napansin ni Jin Wei ang pagkabalisa niya. May sakit ka ba? Tanong nito. Kabado siyang sumagot, ayos lang po ako. Ngumiti si Jin Wei, hindi mo kailangang maging formal. Mula ngayon, pretuhin natin ang isa't isa na parang magkapatid.
Nagngingit-ngit naman sa loob si Chol-su. Napakabait pa niya, sana naman kahit 3 centimeters lang, please. Bigla siyang hinawakan ni Jinwoo sa kamay, Terena, gusto kong ipakita sa'yo ang maraming bagay. Gusto sana siyang pigilan ni Chol-su pero naputol ang sasabihin niya nang kaladkarin siya. Habang hinihila, napasigaw na lang siya. Sa isip niya, tumigil ka. Ayokong hawakan mo ako. Pinilit niyang iwaksi ang kamay nito at malakas na sinabi, pakawalan mo ako. Nagulat si Jinwoo. Hindi ito nakapagsalita sa biglaang pangyayari. Kinabahan si Chol-su, naiilang na humingi ng tawad si Jinwoo kay Chol-su at sinabi, natakot ba kita? Pasensya ka na, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng disipulo, kaya baka masyado lang akong na-excite. At agad humingi ng tawad. Pasensya na po, hindi po ako natakot, ako ang Samobra, patawarin niyo po ako. Sa isip niya, kailangan kong kumalma. Hindi ako pwedeng paalisan ngayon sa joint sect. Mahalaga ang magandang relasyon ko kay Jinwoo para sa hinaharap. Tahimik si Jinwoo, hindi alam ang isasagot. Samantala, pinagmamasdan ni sect leader Jonyang ang pagbagsak ng nyebe. Minsan talaga, malakas ang hangin, pero pakiramdam ko, matatapos na ang taglamig ng joint sect. Tahimik siyang nagdasal, sana'y magkaibigan agad sina Chol-su at Jinwoo. Naalala niya, 10 taon na ang nakakalipas mula nang pulutin ko si Jinwoo na isang ulilang bata. Nang madiskubre ko ang galing niya, ginawa ko ang lahat upang palakihin at hesain siya. Dagdag pa niya, siya lang ang pag-asa para muling itayo ang joint sect. Kailangan niyang lumabas sa martial world at harapin ang maraming lalaki. At sa tulong ng interaksyon nila ni Chol-su, matututo siyang itago ang kanyang tunay na pagkatao, na isa pala siyang babae. Nagabihan, habang nakahiga si Chol-su sa kanyang kama, napaisip siya, bukas na ang simula ng kanyang pambihirang paglalakbay bilang miyembro ng sekta. Gayunman, hanggang ngayon ay puro pang-aalipusta pa rin ang natatanggap niya. At lahat ng ito, kasalanan ng buwisit na si Jinwoo. Kalahating araw ang nakalipas. Sabay na yumuko sina Chol-su at Jinwoo bilang tanda ng kanilang opisyal na pagsisimula ng pagsasanay bilang mag-partner. Simula ngayon, magsasanay na sila ng magkasama, bilang senior at junior, bilang magkakampi sa iisang landas ng martial arts. Sabay noon, nagpakilala si Jinwoo at humingi ng paumanhin para sa kalagayan ng sekta. Bagaman sira-sira na ang lugar, nais pa rin nitong ipakita kay Chol-su ang kahalagahan ng sekta. Kahit pa nagkaroon ng malagim na masaker 50 taon na ang nakalipas. Ang Hanshian Palace, kung saan naninirahan ang punong guro, at ang Changwon Hall, na tirahan ng mga disipulo, ay nananatiling nakatayo. Sa malamig ngunit matatag na ngiti, sinabi ni Jinwoo kay Chol-su, hindi pa patay ang joint sect. Dagdag pa ni Jinwoo, gusto ko ring ibahagi sa iyo ang kahulugang yun. Natahimik na lang si Chol-su sa lahat ng kanyang narinig. Sa kanyang isipan, unti-unting bumalik ang mga alaala at kaalaman. 50 taon na ang nakalilipas mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng katwiran at ng mga demonyo, isang digmaang nagsimula sa tuluyang paglipol ng joint sect. Noon, walang sino man ang nakaasahang ang Demon Sect ay iiwas sa Kunlun Sect at sa halip ay unang susugod sa pinakamalakas sa kanilang lahat, ang Joint Sect. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit gustong ibahagi ni Jinwoo ang kasaysayan ng lugar na ito. Naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Sabay noon, tumanggo si Chol-su at sinabing nauunawaan niya ito, pero hiniling niyang huwag sana siyang masyadong lapitan, dahil medyo mahiyain daw siya. Pumayag naman si Jinwoo, ngunit napansin ni Chol-su na parang malungkot ang senior brother niya. Kaya't sinabi na lang niya sa sarili, kita namang bigla siyang umurong. Hindi na magiging maganda kung pipilitin ko pa siya. Alam niyang may hangganan ang dapat pakikialam, at ngayon, oras na para umatras muna. Kaya nilapitan niya ito at sinabing, normal lang ang magkamali, huwag ka ng panghinaan ng loob. Hinikayat pa niya si Jinwoo na ikwento sa kanya ang kasaysayan ng sekta kung gusto nito. Ngumiti si Jinwoo ng buong ningning sa sinabi ni Chol-su sa kanya,
at si Choso naman ay nakaramdam ng kaunting ginhawa. Sa isip niya, hanggang sa puntong ito, maayos naman ang lahat. Para pakalmayan ang isang kasing edad kong lalaki, sapat na ang magsabi ng mga salitang gusto niyang marinig. Ngunit ang isang bagay na hindi ko napansin noon ay, hindi na niya natapos pa ang kanyang iniisip dahil, bigla na lang umakbay si Jinwei sa kanya, kaya't siya'y napatigil at nagulat. Sa lakas ng kanyang enerhiya, masigla niyang sinabi, "Ngayon, pwede na tayo umalis." Habang si Choso naman ay namula ng sobra sa hiya. Sa loob-loob niya, hindi ko inaasahan na bigla na lang niya akong aakbayan ng ganito. At sa hindi inaasahang pagkilos niyang iyon, napasigaw si Jinwei sa gulat sa sarili niyang ginawa. Agad siyang humingi ng tawad kay Choso, sabay sabing hindi niya napag-isipan ang ginawa niyang iyon. Pagbalik sa kanyang kwarto, malakas niyang itinapon ang isang bagay sa pader habang galit na galit at sinabi sa sarili, "Mga yakap sa balikat o pag-akbay. Gagawin ko lang yan sa pinakamagagandang babae." Naiinis pa niyang sambit, halos nawala ang 50 taon kung kalinisan sa isang iglap. Sabay noon, bigla na lang siyang napaisip, sino ba si Jinwei? Isa siyang henyo na ipinanganak mula sa Joint Sect, isang pambihirang talento sa lahat ng henyo. Kahit pa magdulot ng kaguluhan sa mundo ng martial arts ang mga babaeng nagnanais sa kanya, siya pa rin ang uri ng tao na muling itinayo ang Joint Sect na parang wala lang. Habang nanlulumo, nasabi ni Choso, paano namang nagkataon na may kakayahan na siya, may mabuting pag-uugali pa, at gwapo rin. At kahit ganon, tinatrato niya ang mga babae na parang bato lang. Iniisip niyang, sabi ng mga tao, mas pinahahalagahan niya ang martial arts kaysa sa mga babae. Pero ngayong kaharap ko na siya, nauunawaan ko na. Si Jinwei ay isa talagang bakla. Ang hindi niya alam, si Jinwei ay isa palang babae na nagkukubli lamang sa anyong lalaki. Naalala pa niya, nakikita ko na siya noon pa, kahit nung mga panahong sinasabi nilang naging eunuch siya. Sabi nila, tinanggalan na siya, pero may natira pa raw sa likod, at tila ba siya pa ang nagbubukas ng bagong landas pagdating sa pagnanasa. Naiinis niyang sinabi sa sarili habang tinatitigan itong lalaking to, kung ano-ano ang ginagawa kahit oras ng trabaho. Sabay noon, sinabi ni Choso sa kanyang sarili, pero hindi naman ako bakla. Agad niyang tiningnan ang kanyang alaga at nabigla, paanong nagkaganito ka? Hayop naman, parang gusto ko na itong gamitin. Nalungkot siya dahil parang malungkot ang kaibigan niya ngayon. Kaya sinabi niya sa sarili na hindi sapat ang Kegel exercises. Panahon na ba para sa Jelkang exercises? Ito ay isang paraan para palakihin ang ari ng lalaki. Sabay noon, itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi, "Jinwei, patawad, pero nakalaan ako para maging hari ng stamina. Hindi kita bibigyan ng puwet na gagamitin mo." Sabay noon, agad na niyang ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang suot na short at sinimulan na niyang magbati. Napapasigaw na lang siya sa sarap ng kanyang ginagawa. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Jinwei, nakakainis talaga. Habang nilalagyan niya ng benda ang kanyang dibdib upang maitago ito, napatanong siya sa sarili, bakit ba ako ganito? 2 beses akong naging bastos sa bagong solta ngayong araw. Sambit pa niya sa sarili, sobrang saya ko lang kasi na magkaroon ng bagong pamilya kaya masyado akong na-excite, kahit na hindi man lang ako makapagpakita ng magandang halimbawa. Naalala niya nang sinabi sa kanya ni Choso na handa siyang makinig sa kasaysayan ng sekta. Ang alaala nito'y nagpapalambot sa puso ni Jinwei, kahit mukhang malamig si Choso, may pakialam ito sa nararamdaman ng iba. Naalala rin ni Jinwei, ganito ba ang pakiramdam ng may nakababatang kapatid? Kung hindi man, umaasa siyang dumating ang araw na maaari silang magyakapan ng hindi nakakailang. Kinabukasan, habang maganda ang sikat ng araw, natapos ng hugasan ni Choso ang palayok at inilapag ito sa gilid. Habang pinagmamasdan niya ang patungan ng mga gamit, napabuntong hininga si Choso at bulong niya sa sarili, inaasahan ko na ito, pero ang sakit pa rin sa mata. Sobrang sira na ng kusina, parang kahit anong oras ay pwede na itong gumuho. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-isip,
Ano bang ginagawa ko rito sa ngayon? Pero para maging isang bayani sa mundo ng martial arts at makilala, kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon sa master at sa senior. Matatag niyang sinabi, dahil nandito na rin ako, kahit ang oras na ginugol sa pag-scrub ng kahit isang butil ng bigas o gulay, gagamitin ko sa abot ng aking makakaya. Sabay sinimulan na niya muli ang kanyang pag-iinsayo habang may halong biro sa sarili. Isa na namang araw para saludo sa dakilang master ng obstetrics. Arnold Kegel Sr. Biglang dumating si Jinwei at nagtanong, anong ginagawa mo sa kusina ngayon? Nagulat si Choso sa biglaang pagdating ni Jinwei, kaya't kinakabahan siyang sumagot, nakarating ka na, Senior. Lumapit si Jinwei kay Choso habang sinasabi, talaga bang ikaw lang mag-isa ang naghanda ng agahan? Napadaan lang ako para siguruhin. Kinakabahang sumagot si Choso, opo. Dapat lang na ang bunso ang gumagawa ng ganitong bagay. Namangha si Jinwei sa kasipagan at bilis ng kilos niya. Ngumiti ito, habang naiisip naman ni Choso, grabe, ganito pa rin kagwapo kahit nasa ganitong sitwasyon. Kung kaatiko man lang ang itsura niya, siguro hindi ako ganito nahihirapan. Nahihiyang sinabi ni Choso, pagkamatay ng mga magulang ko, parang napilitan akong tumanda agad. Pasensya na kung naging presumptuous ako at kumilos mag-isa. Naiilang na sinabi ni Jinwei, hindi ako nagbibiro. Ako rin ay ulila, katulad mo. Kaya siguro naramdaman ko ang koneksyon. Gusto ko lang sabihin na hanga ako sa pagiging matured mo. Napaisip si Choso, bakit ba itong taong to puro sorry mula kahapon pa? Plano ba niyang i-promote ang sarili niya bilang pushover? Pagkatapos ay simpleng tumango siya at sumagot ng oo kay Jinwei. Nag-alok si Jinwei na tumulong sa paghahanda ng mga gulay. Sabi niya, sa totoo lang, dati itong responsibilidad ko. Anong klaseng senior ang pababayaan ng kanyang bunso na maghirap ng walang dahilan? Napaisip si Choso, mukhang sobrang close nitong tao na to sa kanyang kapatid. Sa kasaysayan, si Jinwei ay may kapatid na babae, hindi lalaki, ang babaeng kalaunay kikilalanan bilang pinakamagandang babae sa buong mundo. Pero mukhang malayo pa ang panahong lilito ang kapatid niyang iyon, kaya sa ngayon, ako lang ang peer friend ni Jinwei. Kung sa ganong perspektibo, mukhang pwede ko naman siyang sabayan ng kaunti. Habang may binubuhat si Jinwei, sinabi ni Choso, Senyor, kung tutulong ka rin lang, paki-supervise na lang po ako. Kukuha lang ako ng sariwang tubig para hugasan ang mga gulay. Agad namang tumango si Jinwei at sumagot, naiintindihan ko. Sabay noon, agad na sumandok ng tubig si Choso mula sa banga. Habang banibitbit ito, naisip niya, ayokong mapalapit kay Jinwei. Kahit kailan, habang maingat niyang dinadala ang timba ng tubig, bulong pa niya sa sarili. Ang tanging gusto ko lang ay ang pangalan ng senior na magiging bantog balang araw. Nang may pwesto na niya ang tubig sa lababo, inisip pa niya, lalapitan ko ang bawat babaeng madadala ng pangalan niya, at paibigan ko sila sa akin sa pamamagitan ng paulit-ulit na pananakop gamit ang aking alindog. Sa gitna ng kanyang mga plano, bigla na lang gumalaw ang kawa sa kanyang itaas. Kasunod nito, bumigay ang kahoy na umaalalay sa patungan ng kawa, papabagsak na ito. Agad na napansin ni Jinwei ang nangyayari kaya't sumigaw siya, Choso, delikado. Samantala, nanatili lamang na nakatingala si Choso, habang pabagsak na sa kanya ang kawa. Agad namang tinakpan ni Choso ang kanyang mukha sa instinct. Pero pagtingin niya, halos magkadikit na sila ni Jinwei. Nakatayo ito ng sobrang lapit at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Medyo kinabahan si Choso at pilit na ngumiti habang sinabing, oo, okay lang ako, ngunit sa loob-loob niya, nalilito siya, anong klaseng sitwasyon ba ang pinasok niya? Namumula siya habang magkalapit ang kanilang mga mukha. Nagbiro si Jinwei na, mas magaan ka pala kaysa sa itsura mo. Habang nakatingin siya kay Jinwei, bigla na lang kumalat ang mabangong amoy. Nahuli niyang naamoy ang bahagyang samyo ng mabangong bulaklak mula kay Jinwei.
Gusto niyang iwaksi ang sandaling iyon kaya bigla siyang bumalik sa katinuan. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Jinwei sa kanyang likod at palso, kaya napasigaw siya, "Hoy! Saan mo ba iniisip na hinahawakan mo ako, senyor?" Nataranta si Jinwei at agad na humingi ng tawad, sabay nagpaliwanag siya, "Hindi ko sinasadya. Huwag mo namang masamain." Sa sobrang hiya ni Choso, pinagsabihan pa niya si Jinwei, "Tama na nga yang pamumula mo, lalo lang gumugulo ang sitwasyon." Humingi muli ng paumanhin si Jinwei, sabay sabing aalis na lang siya upang maghanda ng kanilang pagkain at magpahinga na si Chosu, dahil baka nabigla ito sa nangyari. Nagulat naman si Chosu sa sinabi nito. Dahil doon, naiinis na tumingin si Chosu kay Jinwei at inisip, "Ano to, sinusubukan niya ba akong patayin o ano? Paano ba namumuwersa ang isang junior brother sa isang senior brother? Kapag nakita to ng master natin, siguradong hahatakin niya ako sa batok at sasabihing bumagsak na ang kaayusan ng sekta." Sabay tingin niya ng masama kay Jinwei, na napapailing na lang at halatang sobra ang pagkahiya. Agad pinulot ni Choso ang mga gamit at seryosong sinabi, "Senior brother, hindi mo na kailangang gawin ang mga ganitong mumunting gawain. Mula ngayon, bilang pinakabata sa sekta, ako na ang bahala sa lahat ng yan." Natahimik si Jinwei. Halatang hindi siya komportable, pero tumanggaw na lang ng marahan. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, yumuko siya, pinulot ang isang maliit na palayok, at mahina niyang sambit, "Okay lang naman na tumulong ako sa iyo, di ba?" Napabuntong hininga si Choso at sa huli sumuko rin, "Sige na nga, kaunti lang." Lumipas ang 2 buwan. Tinipon ni Master John Yang ang mga disipulo sa Grand Martial Hall at tinanong sila, "Para sa inyo, ano ang tunay na lakas ng isang martial artist?" Iba-iba ang sagot. May nagsabing galing daw ito sa panlabas, mula sa mga elixir at medisina. Ang iba na may naniniwala sa panloob, sa walang humpay na pagsasanay ng katawan. Ngunit sinabi ni Master Jiang Yang, ang tunay na lakas ay mula sa balanse ng panlabas at panloob na enerhiya. Tanging ang mandirigmang may ugnayan sa kanyang katawan at sa mundo ang tunay na makakamit ang ganap na lakas. Kaya't tandaan mo, hindi ka dapat kailanman mandayo o magmadali sa iyong pagsasanay. Naiintindihan mo ba? Agad na sumagot si Choso ng may paggalang, "Naiintindihan ko po." Bago umalis si sect leader John Yang, sinabi niya kay Choso na mabuti yan. "Ngayon, aalis na ako para puntahan ang iyong senior brother, siguraduhin mo lang na hindi ka tatamad-tamad." Sumagot si Choso ng "Oo master," habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Napangiti siya kahit halos mapagod na sa tindi ng kanyang pagsasanay. Sa isip niya, kahit hindi na niya sabihin yun, wala naman talaga akong balak na magpahinga. Ang pagkakaroon ng mas mahusay na katawan ay katumbas ng mas mataas na sigla. Ano bang silbi ng malaking alaga kung ang katawan mo naman ay parang patpat? Para sa sining ng pagiging malapit, ang lahat ng hirap na to ay matamis na paghahanda lang. Tumutulo ang pawis niya sa lupa pero payapa ang kanyang damdamin. Naisip niya, ang horse stance ko ngayon ay mas kakaibang magaan at presko. Sa wakas, nararamdaman ko na ang bunga ng 2 buwang matinding pagsasanay. Ganito pala ang pakiramdam ng mga gym junkie kapag nadagdagan ang bigat ng dumbbell nila. Naalala niya, nung ako'y isang eunuch pa, kahit anong tindi ng training ko, hindi ko talaga matanggal ang pagiging androgynous ng katawan ko. At lahat ng yun ay dahil sa sinumpang eunuch martial art, ang Huihua Treasure Technique, na aking na-master. Kung hindi ko lang sana sinunod ang race eta ng huwad na doktor para sa tinatawag niyang rebirth, hindi sana ako napagod sa kakahanap ng mga elixir sa buong martial world, na siya ring naging dahilan ng pagkasira ng kalikasan. Sambit pa niya, lalo lang akong nagagalit habang iniisip ko ang nakaraan ko. Pero ngayon, panoorin niyong lahat, mamumuhay ako bilang isang tunay na alpha male. Habang patuloy siya sa matatag na horse stance, bigla siyang tinawag ni Jinwei at nilapitan ito. Agad naman siyang napatigil at natanong, "Anong ginagawa mo rito?" Nakangiting sagot ni Jinwei,
tapos na raw ang training ni Master ngayong araw, kaya pinapunta ako rito para sunduin ka. Namangha si Choso sa narinig. Ngunit sa loob-loob niya, seryoso niyang naisip, hindi pa sapat to. Gusto ko nang matapos ang pagbubuo ng katawan ko bilang isang makamundong mandirigma sa lalong madaling panahon, pero ang oras, parang ang bilis ng takbo. Napatingin na lang si Jinwei kay Choso na tila tulala na naman, at wala na siyang nagawa kundi pagmasdan ito ng tahimik. Gabi na sa bundok ng Joint Sect. Mabilis na lumabas si Choso para ipagpatuloy ang kanyang lihim na pagsasanay. Habang nag-iinat, sinabi niya sa kanyang sarili, kung may kulang, pupunan ko ito ng palihim. Para hindi mapagod sa pressure gardens, mahalaga ang cardiovascular endurance. Habang iniinat niya ang kanyang braso, naisip niya, ang tanging kinababahala ko ay si Master. Siya ang nagtakda ng training schedule para hindi masira ang murang katawan ko. Kapag nalaman niyang may dagdag akong pagsasanay, tiyak na ipagbabawal niya ito agad. Ngunit hindi siya natinag. Pilit pa rin niyang itinatakbo ang sarili gabi-gabi. Sabi niya sa kanyang sarili, pero hindi ko pwedeng bitawan ang night runs ko. Hindi ka magiging Vitality King, sa regular training lang. Habang masayang tumatakbo, sinabi pa niya, simulan natin ang gabi sa isang matinding takbo. Ang hindi niya alam, si Jinwei ay palihim na nanunood mula sa malayo. Pinagmamasdan siyang mabuti. Nang mapansin ito ni Choso, nagulat siya, nadulas siya sa isang bato, at gamulong pababa. Habang nakaluhod sa lupa, kabado siyang nagtanong, Senior Brother, anong ginagawa mo rito? Pinag-cruise ni Jinwei ang kanyang mga braso at seryosong sinabi kay Choso, nagtataka ako kung anong ginagawa mo tuwing palihim kang umaalis sa Changwon Pavilion. Ngayon alam ko na, nagsasanay ka pala ng patago. Sinabi pa niya, binalaan tayo ni Master na mapanganib ang piliti ng katawan lampas sa hangganan. Hindi ko pwedeng pabayaan ka na lampasan ang limitasyon mo. Naiinis na inisip ni Choso, ang malas. Bakit ngayon pa ako nahuli? Kung meron lang akong kahit isang taong halaga ng inner energy, baka naramdaman ko ang presensya ni Senior Brother gamit ang ki. Bigla siyang nag-aalala na baka isumbong siya kay Master at malantad ang kanyang lihim na pagsasanay. Ngunit sa kabila nito, galit at determinado niyang inisip, kung hindi ko may pagpapatuloy ang night runs ko, bababa ang cardiovascular endurance ko, at kung ganon, bababa rin ang daloy ng dugo sa penile tissue. Sa madaling salita, crisis ito sa vitality ko. Kaya sa isang emosyonal na eksena, humingi siya ng tawad kay Jinwei. Aniya, patawad kung nag-alala ka, Senior Brother. Pero may dahilan ako kung bakit ko ginagawa ang dagdag na pagsasanay. Nabigla si Jinwei, at hindi maintindihan ang gustong iparating ni Choso. Hawak ang kanyang braso, sinabi ni Choso, magkaiba tayo. Kapag tinuruan ka ng isa, naiintindihan mo agad ang 10. Ako, isang bagay pa lang, nakakalimutan ko na. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at sinabi, ayokong maiwan. Ayokong mapalayas at muling magpalaboy-laboy sa lansangan. Makikita sa kanyang mukha ang lungkot, at unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Umiiyak niyang sinabi, at pinakaayaw ko sa lahat, ang katotohanan kahit anong pagsusumikap ko, baka ni sa talampakan mo hindi ko maabot, lalo na ang makasabay sa iyo. Tago sa puso ni Jinwei ang mga salitang iyon. Napuno ng lungkot ang ekspresyon niya. Sambit pa ni Choso, narinig mo na ba ang kasabihang "The early bird catches the worm", you Jinwei? Ikaw, na matuwid hanggang sa kaibuturan, magagawa mo pa bang sabihin kay Master ang lahat ng ito pagkatapos mong marinig ang paninindigan ko? Natahimik si Jinwei at bakas sa kanyang mukha ang pangungulila. Habang pinapadaloy ni Choso ang kanyang luha, inisip niya, lumalapit na siya. Kailangan ko pang pigain ang luha ko para tuluyan ko na siyang mahulog. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-arte, habang sinasabi, ayokong mapalayas. Sa sandaling iyon, bigla siyang niyakap ni Jinwei, upang damayan siya sa kanyang kalungkutan. Malungkot na sinabi ni Jinwei, hindi ko alam na ganito pala kalalim ang pinagdadaanan mo. Patawad, Junior Brother, hindi ko na malayan.
Hayop talaga, murang naisip ni Choso. Yakap na naman. Akala ko para sa isang napakagandang babae ko ito ay lalaan. Pilit niyang inaalis ang sarili sa pagkakayakap pero hindi siya makawala. Sinabi ni Jinwi, tumahan ka na. Tama na ang pagiyak. Samantala, sa isip-isip ni Choso, bitawan mo na ako, gago ka. May bakal ba ang braso mo? Hindi ito pwedeng mangyari. Paano nangyari to? Inilaan ko ang unang yakap ko para sa isang napakagandang babae. Ngayon, napapamura na lang siya habang inisip, kinuha na ni Senior Brother yun ang unang yakap ko. 50 taon ng malinis kong puso, nawala na lang ng ganito. Pero habang nakayakap sa kanya si Jinwi, bigla siyang may naramdamang malambot na dumadampi sa kanyang mukha, kaya nagtataka siya bigla. Palit ang eksena patungo sa isang alaala, isang batang babae ang nakatayo sa gitna ng mga patay na hayop, habang galit na galit siyang tinatawag ng mga tao na, halimaw. Ngunit imbes na matakot, galit din siyang tumitig pabalik sa kanila. Maya-maya, lumitaw si John Yong at inalok siya ng 2 rice cake. Sinabi nitong, katulad mo, tao rin ako, at pareho tayong nasa ilalim ng iisang langit. Lumuhad siya at tinanong ang bata kung nais ba nitong sumama sa kanya. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan sinabi ni Jinwi kay Choso na, hindi ka palalayasin ng ating master kahit pa kulang ka sa martial arts, sambit ni Jinwi kay Choso habang mahigpit siyang niyayakap. Simula nang pumasok ka sa joint sect, isa ka na sa pamilya. At habang buhay kitang magiging nakababatang kapatid. Dagdag pa niya, kaya kung may mga pagkakataon na mabigat ang dinadala mo, kahit kailan pa yan, pwede kang umasa sa akin, katulad ngayon. Palagi akong nasa tabi mo. Handang tumulong. Pagkasabi niyon, binigyan niya si Choso ng isang malambing at magandang ngiti. Oh, ayan. Kumalma ka na ba? Mas maigi na ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi agad nakasagot si Choso. Tahimik lang siya habang iniisip, sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa joint sect, nakakaramdam ako ng simpatsya para sa nakatatanda kong ito. Napatingin si Jinwi sa kanya, nagtatanong ang mga mata, habang tila nagtataka sa matalim na titig ni Choso. Patuloy naman ang iniisip ni Choso, si Jinwi, ang taong bihasa sa lahat ng martial arts at kayang gayahin ang anumang teknik sa unang tingin pa lang. May gynecomastia pala siya. Alam ko ang tungkol dyan dahil naranasan ko rin yan sa una kong buhay. Hirap na hirap akong alisin yun, at nakalaya lang ako matapos ang isang matinding transformation. Naalala niya bigla ang nangyari kanina habang niyayakap siya ni Jinwi. Oo, para sa isang babae, baka dibdib ang tawag doon. Pero ayon sa 79% accuracy rate ni Dong Chang at So Chang, tiyak, lalaki si Jinwi. Ang tinutukoy ni Choso na Dongchang at Sochang ay walang iba kundi ang intelligence agency ng Imperial Palace. Sumapit na ang umaga, at nagtipon silang lahat sa labas ng bulwagan. Tahimik na nagsalita si Sect Master John Young kay Choso, simula ngayon, matatapos na ang iyong external martial arts training. Mahusay ang naging pagsusumikap mo hanggang sa puntong ito. Tahimik namang nakikinig si Choso, same time niyang tinatanggap ang bawat salitang banibitawan ng kanyang master. Choso, dagdag pa ng Sect Master, ang pundasyon ng iyong mga buto at kalamnan ay mahusay nang na-develop. Kaya panahon na upang bawasan ang iyong external training at simulan ang internal martial arts. Sa narinig niyang ito, labis ang naging tuwa ni Jinwi. Agad niyang binati ang kanyang junior brother sa bagong yugto ng kanyang pagsasanay. Samantala, napapaisip si Choso habang naiirita sa dami ng pakikialam ni Jinwi. Masaya ako na magsisimula na ako ng internal martial arts, pero hindi ko na talaga kayang tiisin kung gaano nakakainis si Jinwi. Kahit sa simpleng paghahanda ng almusal, pilit pa rin siyang tumutulong kahit hindi naman kailangan. Napansin ni Sect Leader John Young ang kakaibang ekspresyon ni Choso at agad na tinanong, hindi ka mukhang ayos. May problema ba? Agad na kinabahan si Choso, pero mabilis siyang sumagot, wala po, Master.
Sabay noon, pinilit niyang pakalmayan ang sarili. Hindi na ako dapat tumuon sa walang kwentang bagay. Mas malalaki ang problema kung kailangang harapin kaysa kay Eugenie, sabi niya sa isip niya. Pagkatapos noon, humarap siya ng maayos sa kanyang master at buong galang na nagsalita, "Master, salamat po. Pero, hindi ko po nais na bawasan ang aking external martial arts training." Natahimik ang sect leader. Hindi siya agad nakapagsalita sa tinuran ng kanyang disipulo. Tama naman si Master, isip-isip ni Choso. Karamihan sa mga nagsisimula ng internal martial arts ay panandalian lang nag-e-external training upang mapanatili ang kanilang kondisyon. Ang natitirang oras nila ay para sa cultivation ng internal energy, swordsmanship, at footwork. Pero hindi yun sapat para sa akin. Para kay Choso, ang external training ang susi upang mabuo ang ultimate physique, isang katawan na makakabighani sa mga babae. Ngunit sa kabila nito, nainis siya sa kanyang sarili. Kahit anong palusot ang sabihin ko, hindi nito mababago ang katotohanang mas magaling pa rin sa akin si Eugenie. Muling nagsalita si Sect Master John Young, "Hindi mo nais bawasan ang iyong external training. Gusto kong marinig pa ang dahilan mo." Agad namang tumugon si Choso, "Master, sa kabila ng impresyong binibigay ng talento ko, ako po ay mabagal matuto. Para makatulong sa aking mga seniors at sa muling pagbangon ng ating sekta, naniniwala po akong kailangan kong magsumikap ng higit sa iba. Kahit mababa ang efficiency nito," dagdag pa niya sa isip, "hindi imposibleng ipagpatuloy ang external training habang nagsasanay ng internal arts. Kahit pareho ng teknik ang gamitin, kung mas malakas ang puwersa ng isa, siya ang mananaig. Ang maliit na lamang na yun ang magiging bunga ng lahat ng pawis na inilaan ko, at balang araw, ito'y mamumulaklak at aabot sa antas ng isang tunay na master." Sa iniisip niyang ito, napangiti siya, puno ng pag-asa. "Master, pakiusap, payagan niyo po ako. Sigurado po ako sa kakayahan kong magsumikap ng higit sa sinuman." Habang pinagmamasdan ni Sect Leader John Young si Choso, naisip niya, "Ganon na lang ba talaga ang tingin ko sa kanya, isang bata? Hindi siya katulad ng iba. Kailangan niyang dumaan sa ibang landas. Naiintindihan na ba niya na ang talento niya ay karaniwan? Noon, ang Joint Clan ay may kaalaman kung paanong sanayin ang talento ng bawat isa hanggang sa sukdulan. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay tila naglaho na. Kaya't ang mga salita ni Choso, baka nga tama. Hindi ayon sa pamantayan ng karaniwang mundo, kundi ayon sa pamantayan ng muling pagsilang ng sekta." Sabay nitong iniabot kay Choso ang isang balumbon. "Kunin mo ito," wika niya. "Ito ang formula para sa pondasyonal na internal martial art, ang Soyang Simbeeb." Buong pasasalamat na yumuko si Choso, ngunit may agam-agam sa kanyang isipan. Ano to? Ibinigay niya ang formula, pero hindi niya ba ako pinayagan? Parang mahihirapan pa rin akong ituloy ang external training. Ngunit agad din niyang nilinaw ni Sect Master John Young, ang mundo ng martial arts ay malupit para sa mga walang talento. Ngunit, para sa mga may lakas ng loob na hamanin ito, lahat ng landas ay nagbubukas. Kaya't ipinagkakaloob ko sa iyo ang pahintulot na ipagpatuloy ang iyong external training. At ngayon, ituturo ko na rin sa iyo ang Soyang Simbeeb. Isaulo mong mabuti ang formula ng internal martial art na ito. Masayang sumagot si Choso ng, "Oo." Habang punong-puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Lumipas ang ilang sandali, tirik na ang araw sa langit. Naka-lotus position na si Choso, at hinubad na ang kanyang pangitaas na kasuotan. Simulan na natin ang Jinggi Duin, wika ni Sect Leader John Young. Ang Jinggi Duin ay ang proseso ng pagpapasok ng enerhiya sa katawan ng tagasanay. Tinanong niya si Choso, "Handa ka na ba?" Bagamat kinakabahan, tumanggo si Choso at sumagot, "Opo." Sa gilid naman, may bahid ng pag-aalala sa mukha ni Jinwei habang pinagmamasdan si Choso. Sabay noon, inilapat ni John Young ang kanyang palad sa likod ni Choso. "Ipapasok ko na ang internal energy sa katawan mo. Gabayan mo ito ayon sa formula. Tandaan mong mabuti ang landas nito.
Habang pinapasok ang enerhiya, parang may lumalabas namang itim na usok mula sa katawan ni Choso, ang mga masasamang enerhiya na nakaimbak sa kanyang loob. May mainit na enerhiya na umiikot sa solar plexus ko. Isang sensasyon na kailanmay hindi ko pa naranasan, kahit noong una kong buhay. Hindi ito katulad ng malamig na enerhiyang sumisibat gaya ng Gyeohwabo John. Sa halip, isang banayad at masiglang init ang bumabalot sa buo kong katawan. Parang ang sinag ng araw ay dumadaloy sa aking mga ugat. Ito ba ang pakiramdam ng tunay na buhay? Patuloy ang proseso, hanggang sa isang sandali naramdaman na ni Choso ang pagdaloy ng Yang Qi sa kanyang katawan. Nang matapos ang ritual, binati siya ni Sect Master John Yang, "Congratulations on entering the realm of internal energy, Choso." Agad niyang sinuri ang kanyang katawan. At sa kanyang pagsusuri, napangiti siya ng labis. Hindi na ako isang eunuch. Sa sandaling ito, tunay na akong muling isinilang bilang isang tunay na master. Sa sobrang tuwa, napahiga siya sa sahig, tila ninanamnam ang tagumpay na matagal niyang hinintay. Pinagmamasdan siya ni Jinwei mula sa gilid, at bakas sa kanyang mukha ang tuwang-tuwa sa naging progreso ng kanyang junior. Lumipas ang ilang oras at dumilim na. Sa loob ng bahay, muling kinausap ni Sect Leader John Yang si Jinwei. Ang ibig mo bang sabihin, gusto mo ring ipagpatuloy ang external training mo, Jinwei? Mabilis ang naging sagot ni Jinwei. Opo. Bilang isang senior, nais ko pong pamunuan ang ating sekta. Muli siyang tinanong ng sect leader, mukhang natutunan mo na kung paano bumuo ng pagkakaibigan, ano? Habang umiinom ng kanyang tsaa, idinagdag pa niya, sige, gawin mo ang nais mo. Lahat ng nakikita mo ay bahagi ng pagkatuto. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, lumapit siya sa bintana at tiningnan ang malayong tanawin. Si Choso at si Jinwei. Sa kabila ng kabataan nila, napakatapat nila sa layuning muling buuin ang sekta at buhayin ang martial arts. Sa wakas, makakamit ko na rin ang mga huling hiling ng dating master. Sa kabundukan, sa gitna ng dilim ng gabi, makikita ang maraming bangkay ng mga USA na nagkalat sa lupa. At sa loob ng isang kuweba, nandoon ang isang napakalaking ahas, isang mabangis na halimaw na pumapatay sa lahat ng kanyang masulyapan. Kinabukasan, sa paanan ng bundok, isang tahimik na pamilya ang nagimbal sa kanilang nasaksihan. Agad na napatanong ang matandang lalaki, anong nangyari sa kulungan natin? Habang nanginginig ang kanyang tinig, itinuro niya ang kulungan ng kanilang mga hayop na ngayon ay wasak-wasak na. Sinong may gawa nito? Tanong niya, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Kahit ang mga kambing na ilang taon naming inalagaan, lahat sila, nawala. Balak ko pa naman sanang ibenta sila ngayon sa palengke. Sa tindi ng pagkagulat at pagkasindek, napahandusay na lamang ang matanda at nawala ng malay. Agad siyang sinalo ng babaeng kasama niya, kasama ang isang batang lalaki. Nagmadali silang dalhin ang matanda pauwi upang maalalayan siya. Habang nakahiga ito, nanlalambot, sinabi niyang may pangarap siyang matagal nang hinintay. Balak ko sanang i-donate ang kikitain mula sa pagbebenta ng kambing para makatulong sa Gangdong Sect, pero bakit ganito ang nangyari? Naiiyak siyang napatingin sa kawalan. Kahit mahirap kami, gusto kong kahit paano'y makapag-ambag sa sekta. Pero ngayon, parang isang iglap lang, nawala ang pangarap kong pinaghirapan ko ng napakatagal. Dahil sa matinding emosyon, biglang sumabat ang bata na may galit sa boses, "Lolo, donasyon pa rin ba ang iniisip mo sa ganitong sitwasyon? Anong meron sa Gangdong Sect at ganyan mo na lang sila pinapahalagahan? Wasak na nga yung sekta, wala nang natira roon." Hindi na napigilan ng bata ang kanyang emosyon at tuluyang tumakbo palabas ng bahay, puno ng galit at kalituhan sa puso. Ninas naman ang babae sa inasal ng bata. Anong klaseng kawalang galang yan sa matanda? Bulalas niya. Ngunit pinigilan siya ng matanda. Hayaan mo siya, mahal. Siguro'y nadala lang siya ng galit at pag-aalala. Sa paningin ni Yongsek, siguro'y mukha akong kaawa-awa. Hindi niya alam kung anong uri ng lugar ang Gangdong Sect noon. At dito, nagsimula ng ikwento ng matanda ang nakaraan.
Noong kasagsagan nito, ang Gangdong Sect ay isang pambihirang lugar. Isa ito sa pinakatanyag sa buong Gangso. Isa itong paaralan ng mga pangarap. Doon ako natutong mangarap at umasang may patutunguhan ng buhay, kahit galing ako sa kahirapan. Ngunit pagkatapos ng pananakop ng demonic sect, tila nalimutan na ng mundo ang mga turo ng Gangdong. Ang dati magandang Gangdong sect, aniya, baka hindi na muling maibalik pa. Samantala, sa Gangdong sect, patuloy na nagsasanay si Choso upang patibayin ang kanyang katawan. Masigla siyang nag-eensayo habang iniisip, ayos. Ramdam ko na ang enerhiya ng yang ay maayos nang nakaimbak sa aking core. Ngunit may bumabagabag sa kanya. Pero bakit parang may mali sa soy ang teknik? Hindi ko pa rin siya lubos na maarok. Siguro dahil eksperto ako noon sa Guihua technique, na isang yin-based technique, kaya nagkakaroon ng ganitong pagkakaiba. Napabuntong hininga na lang siya. Kahit yung mga kwento ni Master kahapon tungkol sa martial arts ng Gangdong Sect, parang may kakaibang dating sa akin. Naalala niya ang paliwanag ng kanyang master. Ang sagisag ng ating sekta ay ang reverse taiji. Ito'y sumisimbolo sa katuruan ng ating ninuno tungkol sa balanse ng yin at yang. Ang yin at yang reversal ay nangangahulugang ang tubig ay umaakyat at ang apoy ay nasusunog sa ibaba, isang matinding balanse ng dalawang enerhiya. Dahil dito, iniisip ng mga ignorante na parang demonic ang ating estilo at kinamumuhian tayo. Pero hindi tayo tulad ng demonic sect. Hindi tayo lumalabag sa natural na kaayusan. Layunin lang natin ay puksain sila. Kaya tandaan mo, huwag mong hayaan na malason ka ng mga chismis. Nag-isip si Choso, oo nga. Sumali ako sa Gangdong Sect dahil gusto kong maging tunay na lalaki, isang mandirigmang tumutugis sa kasamaan. Ito ang tamang landas para sa akin. Pero habang abala siya sa pag-eensayo, bigla siyang napahinto sa isang malakas na tunog mula sa ibaba ng bundok. Ano yun? Sa paanan ng bundok, nakita niya ang batang lalaking malakas na kumakatok sa pintuan ng Gangdong Sect. Umiiyak ito at nagmamakaawa. Kung totoong pinakadakila at pinakamatuwid kayong sekta sa Gangso, siguradong matutulungan niyo ang lolo kong buong buhay na sumuporta sa inyo. Agad lumabas si Jinwi sa kwarto at tinanong, narinig mo ba yon, kapatid? Tumango si Choso, oo, may humihingi ng tulong. Sa lahat ng oras, ngayon pa talaga nang wala si Master, kaba ni Jinwi. Pero dapat natin itong tingnan, sagot ni Choso. Agad silang bumaba ng bundok upang lapitan ang bata. Ikinwento ng bata ang nangyari, at tinanong sila kung pwede ba nilang hulihin ang Samaira sa kanilang kulungan at nagnakaw ng mga kambing. Medyo kakaiba yan, puna ni Choso. Karaniwan, ang ganitong bagay ay iniuulat sa mga awtoridad. Ngunit sagot ng bata, hindi ito gawain ng tao. Walang tao ang sisira ng kulungan sa ganung paraan. Parang hayop na hindi ordinaryo ang may gawa. Kaya naisip ko, kayo na lang ang lapitan namin. Napaluha siya habang sinasabi, alam kong wala kaming pera, pero baka pwede kayong tumulong, para sa lolo ko, na buong buhay sinusuportahan ang sekta. Natagpuan namin ang gumuho ng kulungan nang bumaba kami para silipin ang mga kambing bago sana dalhin sa pamilihan. Sabay noon, nanginginig na niyang sinabi, alam kong nakakahiya itong hilingin, lalo na't wala akong maibigay ni isang kasing. Pero, maari niyo po ba kaming tulungan? Para na rin po sa lolo ko, na buong buhay niyang sinuportahan ang sekta. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya mapigil ang manginig sa kaba at takot. Halatang halata sa kanyang mukha ang pag-aalala habang hinihintay ang magiging sagot ng dalawa sa kanyang pagmamakaawa. Napaisip si Choso, at sinabing, ang pagsisikap ng batang ito na makarating dito ay dapat igalang. Tingnan natin. Maya-maya, nasa nasirang kulungan na sila. Tingnan ninyo, ito ang barn namin, sabi ng bata. Habang sinusuri ni Choso ang paligid, napansin niyang ang kulungan ay nasa paanan ng bundok na konektado sa Gangdong Mountain. Mukhang karaniwan ang mga atake ng mababangas na hayop dito. Bigla siyang napatigil. May nakita siyang bakas sa lupa, malaking bakas ng isang nilalang.
Bakas ng ahas, at sa laki nito, siguradong demonic creature ito. Posibleng bumaba ito mula sa bundok para maghanap ng pagkain. Tinanong niya si Jinwei, "Senior brother, may mga alamat ba o sightings tungkol sa isang dambuhalang ahas dito sa Gangdong Mountain?" "Ni minsan ay wala akong narinig na ganoon," sagot ni Jinwei. "Kung may ganoong panganib, siguradong si Master na mismo ang kumausap dito." Nag-isip si Choso, ang bundok ng Gangdong ay isang sagradong lugar sa Taoism. Pwedeng makaapekto sa hayop ang espiritual na enerhiya nito. Kung totoo man na demonic creature ito, dapat may kasaysayan na tungkol dito. Pero kung ngayon lang ito lumitaw, ibig sabihin ay bago pa lang itong nilalang. Ngunit bigla siyang napangiti. Kung makakain ko ang dambuhalang ahas na ito, makakakuha ako ng napakaraming vital energy. Sabi niya kay Jinwei, "Kami na ang bahala rito." Nag-aalala si Jinwei, "Sa tingin mo ba ay tama na gumalaw tayo ng hindi sinasabi kay Master? Kung wala namang problema, sayang lang ang abala. At hindi rin tama na tumanggi tayo sa tulong na hinihingi ng mga tao dito. Kapag iniwasan natin ang batang ito, lalo lang lalaki ang maling akala tungkol sa atin." Sumang-ayon si Jinwei, "Kung totoo ngang demonic creature ito, kailangan nating pigilan ito bago pa man makapaminsala pa." Tuwa-tuwa ang bata sa narinig. Binuhat siya ni Jinwei. Ngunit sinabi ni Choso, "Maraming bakas ang iniwan ng nilalang na ito. Ibalik na muna natin ang bata at mag-imbestiga tayo habang nililinas ang lugar." Sumunod si Jinwei at sinamahan pauwi ang bata. Habang sinusundan ng mga bakas, bigla silang napahinto. "Ayan, nakita ko na," sabi ni Choso. Itinuro niya ang landas. Kinain ng nilalang ang mga kambing at tumakas sa direksyong ito. Sabay noon, mariing sinabi ni Choso, "Dal iyan natin. Kailangan nating maabyutin iyon bago pa ito tuluyang makatakas at makapanakit pa ng iba." Habang tumatakbo sila sa mga sanga ng puno, tinanong ulit ni Jinwei, "Sigurado ka bang ayos lang ito kahit hindi natin sinabihan si Master? Di ba't tumutulong lang tayo sa mga tao?" Balik ni Choso, pero sa isip niya, "Grabe naman to, ang hilig sa alituntunin. Sa ngayon, sundan muna natin ng maayos ang bakas. Kapag nawala tayo, tayo pa ang maliligaw." Ngunit bigla siyang natigilan. Bakit biglang tumigil ang bakas? Napansin ni Jinwei ang isang bagay sa itaas. "Choso, tumingin ka sa itaas mo," sigaw niya. Pagtingala ni Choso, laking gulat niya. Papalapit ang dambuhalang ahas, handang manila. Hindi na siya nakaiwas pa. Kinagat siya at hinayla pababa. Nag-aalalang sigaw si Jinwei habang hinahatak si Choso ng ahas. Sa oras ng panganib, biglang nag-flash sa isip ni Choso ang isang pangitain. Bago pa man maglakbay sa mundo ng martial arts si Sword Saint Yu Jinwei, minsan siyang naligaw sa bundok ng Gangdong. Doon niya natagpuan ang Guangsong Daniel, isang kayamanang iniwan ng kanilang mga ninuno. Sinasabing doon niya muling natuklasan ang mga lihim na turo ng Gangdong sect at uminom ng mahiwagang elixir. Para maging isang demonic creature ang isang hayop, kailangan nitong sumipsip ng napakalakas na spiritual energy. At kung may ganoong klaseng enerhiya sa bundok, tiyak, sa mismong lugar na yun nanggaling ito. Naalala niya, "Kung mabubuhay ako sa laban na ito, hindi lang natin muling maibabalik ang lakas ng ating sekta, baka pati ang mga lihim nitong turo ay maibalik ko rin." Habang inaatake niyong dambuhalang ahas si Choso, agad na sumugod si Jinwei para tulungan ang kanyang nakababatang kapatid. Si Choso naman ay hirap na hirap sa pagpigil sa bunganga ng malaking ahas para hindi siya matuklo. Habang papalapit si Jinwei, nabulong niya sa sarili. Bagamat nalasan na ang nakakabatang kapatid ko, nakakapit pa rin siya. Kapag nagtagal pa ako, mapapahamak siya. Kailangan ko ng sumalakay. Tatargetin ko ang katawan mismo. Sabay noon, buong lakas niyang inatake ang ahas. Pero laking gulat niya, kahit anong lakas ng atake niya, wala man lang gasgas ang balat ng ahas. Sobrang tigas nito. At bago pa siya makapaghanda, bigla siyang may naramdamang bagay na mabilis na papalapit sa kanya.
Hindi na siya nakaiwas, kaya tumilapon siya palayo ng malakas. Habang nakikita ito ni Choso, kahit hirap siya, naisip niya. Anong tinatayo-tayo mo riyan, Eugene? Kahit pa may hindi inaasahang mangyari, hindi ka dapat mataranta. Sabay noon, dinampot ni Choso ang sirang kahoy na nasa tabi niya, at inihampas iyon sa ahas habang sinasabi. Malayo pa tayo sa katapusan. Napasigaw sa sakit ang ahas, ang kanyang mata ay damyugo sa tindi ng atake ni Choso. Agad siyang umatras at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Doon niya naramdaman ang matinding kirot sa kanyang leeg, ang lason ay kumakalat na. Agad namang lumapit si Jinwei at nag-alala. Choso, ayos ka lang ba? Sumagot siya, ayos lang ako, pero kailangan nating manatiling nakafocus. Nahulog na tayo sa bitag ng dambuhalang ahas. Sabay sabing, kanina, napansin kong sobrang tibay ng katawan ng ahas. Kaya mahirap itong tagyusan ng espada, di ba? Tumango si Jinwei, oo, mas matigas pa sa inaasahan. Para mapatay ito, kailangan natin itong pugutan ng ulo sa isang atake. Pero sobrang bilis ng mga galaw nito. Ni hindi ko mahanapan ng puwang. Anong gagawin natin? Hindi kaagad nakasagot si Choso. Halos lamunin na siya ng lason. Ngunit sa isip niya, natural lang para kay Eugene na mahirapang kalabanan ang isang demonyong nilalang. Wala pa siya sa buong lakas niya. Pero ako, dala ko pa rin ang mga kakayahan ko mula sa nakaraang buhay. Kahit nalasan na ako, kaya ko pang bumili ng oras. Pero kung pati si Jinwei ay malalason, tiyak wala na tayong pag-asa. Buong tapang niyang sinabi sa sarili. Kailangan kong lumikha ng pagkakataon. Sabay inalis ang nakatali sa kanyang baywang at sinabi kay Jinwei. Senyor, kapag nagbigay ako ng Senador Yas, gamitin mo ang Soyang teknik at ituon mo ang buong lakas mo sa iisang matinding atake. Nagulat si Jinwei. Choso, hindi maganda ang kalagayan mo pero gusto mo pa ring lumaban. Pero hindi na siya pinansin ni Choso at dali-daling sumugod. Wala nang panahon para mag-alinlangan. Sumugod din ang dambuhalang ahas. Habang inihahanda ni Choso ang kanyang panyo sa kamay, nag-isip siya. Kahit gaano pa kalakas ang demonyong ito, ang kanang bahagi niya ay paon ng mga kahinaan. Mabilis siyang umiwas sa atake ng ahas, tumalon pataas, at ginamit ang Soyang teknik. Ang panyong hawak niya ay pumulupot sa mukha ng ahas, at buong lakas niya itong hinayla upang hindi ito makagalaw. Ngayon na, Jinwei. Tumakbo agad si Jinwei. Sa iisang hampas, buong puwersa niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Ang espada niya ay lumagapak sa leeg ng ahas, at ito'y nahati sa dalawang bahagi. Bumagsak ang katawan nito, wala ng buhay. Hingal na hingal si Jinwei. Tapos na, gaya ng inaasahan, ang leeg nga ang kahinaan. Hindi ako makapaniwala, nakita ng nakababata kong kapatid ang bakana ng tagumpay, at ginabayan ako para mapugutan ito. Agad siyang tumingin kay Choso, pero nagulat siya. Bumagsak si Choso sa lupa. Agad siyang lumapit. Habang nakahilatay si Choso sa lupa, naramdaman niya. Parang nasusunog ang katawan ko, sabi nila, ang lason ng ahas ay may matinding yang energy. Tama nga sila. Pero sa totoo lang, mabuti ito. Sabay noon, inilagay ni Jinwei si Choso sa kanyang bisig, habang puno ito ng pag-aalala. Sa isip ni Choso, sa pamamagitan ng aking advanced na energy control technique, kaya kong itapon ang lason at panatilihin lamang ang yang energy. Kaya huwag ka nang mag-alala, Eugene. Makakabawi rin ako. Ngunit si Jinwei ay labis ang pag-aalala. Sinabi niya sa kanyang nakakabatang kapatid na lumaban ka lang. Habang lumuluha ang kanyang mga mata, natanong niya ang sarili, pero anong magagawa ko? Dahil lang sa akin, kaya siya nagtaya ng lahat habang may lason sa katawan. Sabay matindi ang kanyang nararamdamang lungkot, porsigido siyang iligtas si Choso kahit anong mangyari. Ipinahiga niya si Choso at sinimulan niyang sipsipin ang lason sa leeg nito. Hindi pa ako handang mawala siya. Nagulat si Choso sa ginagawa ni Jinwei. Ano tong eksenang to? Nakakahiya.
Habang patuloy ang ginagawa ni Jinwei, nagpupumigla si Choso at napasigaw. Nang mailuwa na ni Jinwei ang lason, naisip niya. Naparalisa na ba ang dila ng nakakabata kung kapatid dahil sa lason? Samantala, si Choso naman ay napamura na lang sa kahihiyan. Napakahiya nitong senior na to. Pero si Jinwei ay seryoso. Mukhang matindi ang epekto, kailangan kong tanggalin pa ang natitirang lason. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi ka na masasaktan. Lumubog na ang araw. Sa madilim na gubat, nagsindi sila ng apoy, pang-ilaw at pangluto na rin. Si Choso ay halatang ubos ang lakas. Pero natuwa si Jinwei. Stable na ang pulso. Salamat sa langit. Tumango si Choso. Oo, ganun na nga. Napangiti si Jinwei. Pero higit sa lahat, ang pagkain ng demonyong ahas na to. Ngayon ko lang mararanasan to. Habang inihahain ang nilutong karne ng ahas, sinabi ni Choso. Depende sa uri ng ahas. Kapag luto ito ng tama, mataas ang nutrisyon at pampabuhay. Habang kumakain, sabi ni Jinwei. Si Master siguradong magugustuhan to. Ninas si Choso. Hanggang ngayon, yung master mo pa rin ang iniisip mo. Pinilit niyang kumalma. Kapag busog ka na, sundan natin ang bakas ng ahas. Kung susundan natin pabalik, baka mahanap natin ang pinanggalingan nito. Kahit madilim ang paligid, sinimulan nilang sundan ang bakas ng malaking ahas. Sa di kalaunan, narating nila ang dulo ng bakas ng ahas, sa itaas nito, isang kuweba ang naroon. May malakas na spiritual energy na nagmumula roon, ani ni Jinwei. Tanong ni Choso. Naramdaman mo rin ba? Naisip niya. Napakatalas talaga ng kutob mo, Yu Jinwei. Sa nakaraang buhay mo, siguradong dito ka rin dinala ng instinct mo. Pumasok sila sa loob. Habang naglalakad sila, sinabi ni Jinwei. Ni hindi ko naisip na may ganitong lugar sa Gangdong Mountain, posible kayang ito ang Guangseong Danhyol. Sagot ni Choso, posible. Ang Guangseong Danhyol, dito nagkultibo ng tao ang mga ninuno ng Gangdong. Baka nakalunok ng spiritual pill ang ahas dito. Ayon sa alamat, 300 taon na ang nakalipas, isang dakilang mandirigma ang umakyat sa pagka-immortal dito. Naisip niya, kung totoo man ito, tiyak maraming elixir dito na makakatulong para mabawi ko ang lakas ko. Biglang tinawag siya ni Jinwei. Junior, tingnan mo to. Nakita ni Choso ang lalagyan ng spiritual pills na nakatamba. Tila nilamon ito ng ahas at naging ganitong halimaw. Nagpatuloy sila hanggang sa dulo ng kuweba, at laking gulat nila nang makakita ng isang malaking bahay sa loob. Lumapit si Jinwei sa altar at nakita ang mga sinaunang aklat. The 3 in True Technique, the 7 Kill Sword, Heavenly Mystery Sword, Fortune's Flow, Great Power of the Demon Slayer, Gangyang's Earth, Ganyam's Earth. Maski ang mga nawalang martial arts ng Gangdong, nandito rin. Ginamit kaya ito ng mga maestro noong sinaunang panahon. Posible kayang, ito nga talaga ang Guangseong Danhyol. Lumapit si Choso. May nahanap ka ba? Sagot ni Jinwei. Nakita ko ang ilan sa mga nawawalang martial arts. Hindi ako makapaniwalang nabigyan tayo ng ganitong oportunidad. Nakakakilig. Ngumiti si Choso. Ayos yan. Sabay turo niya sa kabilang direksyon. Mukhang may iba pang lihim na daanan. Susuriin ko. Oo, sige. Iikot din ako. Naghiwalay sila. Habang naglalakad si Choso, seryoso ang kanyang ekspresyon. Wala ng oras. Kailangan ko nang mahanap ang mga elixir bago si Jinwei. Lahat ng elixir dito, akin lang. Kung mauuna lang ako ng ilang segundo sa pag-inom, hindi ko na kailangang tiisin ang kabastusan ng senior na yon. Hindi nagtagal, narating niya ang isang lagusan kung saan pumapatak ang asul na tubig mula sa bato. Habang naglalaway siya sa kanyang nakita, nasabi niya sa kanyang sarili na, kalilimutan ko na ang lahat ng kahihiyang dinanas ko. At sa pagkakataong to, isang hakbang na lang para sa pagiging harem king. Habang pinagmamasdan ni Choso ang elixir, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan. Sa wakas, natagpuan na rin niya ito. Sinubukan niya itong abutin,
ngunit habang papalapit ang kanyang kamay, dahan-dahan itong nababalutan ng yelo. Samantala, patuloy lang sa paglalakad si Jinwei, nag-iikot sa loob ng kuweba. Hanggang sa matagpuan niya ang isang natural na bukal, isang poligwang tila likha ng kalikasan mismo. Kaagad niyang napansin ang kakaibang enerhiyang bumabalot dito. Ngunit bago pa man niya ito masuri ng mabuti, isang malakas na sigaw mula kay Choso ang umalangaw-ngaw sa paligid. Agad siyang nataranta at dali-daling tumakbo papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Pagdating niya roon, nakita niyang nakaluhod si Choso sa harap ng isang lugar na nagyayelo, at sa gitna nito, isang mahiwagang elixir. Napatingin siya rito at biglang napagtanto kung ano ang bagay na iyon. Samantala, nananatiling tulala si Choso sa harap ng elixir, tila hindi makagalaw. Ang bagay na nasa kanilang harapan ay walang iba kundi ang mitasungso, ang tinaguriang holy water elixir. Isang elixir na hinubog sa loob ng 1000 taon, sa pamamagitan ng pagsisipsip ng matinding enerhiya ng yin. Isa itong bihirang gamot, ngunit lubhang mapanganib para sa isang lalaki dahil sa sobrang yin na nilalaman nito. Lumapit si Jinwei at nag-aalalang tinanong si Choso, ayos ka lang ba? Akala ko may masamang nangyari. Sa isip ni Choso, masama nga ito. Tanga, delikado ito sa akin. Ipinapakita sa atin ang alaala ng nakaraang buhay ni Lee Choso, kung saan nalaman niyang kapag nasobrahan ang isang lalaki sa yin energy, posibleng magbago ang anyo nito at dahan daw ang maging kahawig ng isang babae. Bigla na lamang siyang napaiyak, dahil kung sakaling siya ang uminom ng mitasungso, mawawala lahat ng naipundar niyang lakas at anyo. Nagtaka naman si Jinwei sa pag-iyak niya at muling nagtanong, bakit ka umiiyak? Ayos ka lang ba? Ngunit sumagot si Choso, hindi, luha lang ito ng kaligayahan. Sa isip niya, lahat ng paghihirap ko, mauuwi lang sa ganito. Sabay harap niya kay Jinwei, Senior Brother, walang duda, ito ang alamat na mitasungso. Kung iinuman ito ng isang tao, kaya nitong gisingin ang buong vital energy at buksan ang mga meridian. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng walang hanggang reserbang enerhiya. Sabay mungkahi niya, kaya dapat ikaw ang uminom nito. Nagulat si Jinwei sa sinabi ni Choso at mariing tumanggi. Hindi maaari, ikaw ang unang nakakita nito, Junior Brother. Sa isip ni Choso, ang elixir na ito'y parang basura lang para sa kanya. Ngumiti si Choso at nagpaliwanag, kahit ako pa ang uminom, masasayang lang ito dahil mabagal akong matuto. Kung hahatiin naman natin, mababawasan ang epekto nito. Kaya mas mabuting ikaw na lang ang uminom nito. Isa ka rin sa inaasahang magbabalik ng kaluwalhatian ng ating sekta. Napaisip si Jinwei sa mga sinabi ng kanyang kapatid, ngunit tumutol pa rin siya. Hindi, mas nararapat na ikaw ang uminom nito. Dahil ikaw ang kulang sa likas na talento, mas kailangan mo ito. Ako'y naniniwala na sa pagsasanay ko'y makaangat ako. Kaya tama lang na ikaw ang uminom nito, at tumayo sa tabi ko. Natahimik si Choso at nabigla sa inaasal ni Jinwei. Napaka-istrikto naman ng batang to. Kahit ibinibigay ko na, ayaw pa rin tanggapin. Kung ganoon, kailangan kong gumawa ng paraan para mapilitan siyang inumin ito. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Jinwei, saka malumanay na nagsalita, pwede ba itong ituring na isang hiling mula sa iyong nakakabatang kapatid? Nagulat si Jinwei, hindi makasagot. Muli siyang sinabihan ni Choso, ipinagkakalob ko ito hindi lang bilang kapatid, kundi bilang respeto sa iyo bilang mas nakatatanda. Bakit hindi mo ito tanggapin? Namula si Jinwei sa mga salitang iyon. Napalunok at halos himatayan sa pamumula. Sa huli, napapayag din siya. Sa isip ni Choso, talaga nga, kapag sa kapatiran ang usapan, madali siyang mapalambot. Sa kanya binanggit, dahil yin-based ang elixir, kailangan mo ng teknik na umaayon sa yin energy. Wala ba tayong nakuha tungkol sa yin techniques? Meron, yung 3 yin true technique. Sagot ni Jinwei, tama, kailangang kabisaduhin ko agad ang mga chant. Agad nilang binuksan ang libro. Si Jinwei, mabilis na nagbasa, kakaiba ang bilis ng kanyang mata sa pagbuklat ng pahina.
Napahanga si Choso. Ang bilis niyang magbasa, walang duda, isang tunay na makalangit na katawan. Sa ganitong bilis, kahit hindi ko siya tulungan, kakayanin niyang sipsipin ang elixir. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Jinwei at nagsabing, ayos na. Kabisado ko na lahat. Napanganga si Choso sa bilis ng pagkatuto nito. Lumapit si Jinwei sa elixir, at matapos balutan ng tela ang kanyang kamay, maingat niyang kinuha ito. Tinitigan niya ito habang iniisip, ang mitasungso na buong puso niyang isinuko para sa akin. Ano pa man ang mangyari, gagawin ko itong akin. Sabay lunok sa elixir. Ngunit pagkakain pa lamang, naramdaman na agad ni Jinwei ang epekto, tila nagyayelo ang kanyang puso. Napakapit siya sa dibdib habang halos mawalan ng malay. Agad siyang tinawag ni Choso. Jinwei, anong nangyayari? Lumuhod si Jinwei sa lupa, nilalamig ng labis. Ang enerhiya ay parang ligaw na hayop na nagwawala sa loob ng aking katawan. Kapag hindi ito napanatili, mawawala ako sa kontrol. Sa labas, ramdam ni Choso ang pag-ikot ng malamig at malakas na hangin. Sobrang lakas ng enerhiya ng mitasungso. Hindi kaya masyadong puro ang yin para sa katawan niya. Nakita niyang unti-unti nang nagyayelo ang katawan ni Jinwei, palatandaang hindi ito nagiging maganda. Sa loob ng kanyang isipan, nagising si Jinwei sa isang kakaibang mundo. Nasa kanyang kamalayan siya, at sa harap niya, isang mabagsik na enerhiya. Sinubukan niya itong sakupin, pero bigla siyang nalubog sa dagat ng kanyang mga alaala. Naalala niya ang isang masakit na tagpo, isang uwak na sumalakay at pumatay sa mga ibon. Sa galit, pinatay niya ito, ngunit siya ang hinusgahan. Tinawag siyang halimaw kahit inosente. Sa gitna ng kanyang pagkalito, hinarap siya ng sarili niyang demonyong anyo, may mapupulang mata at aura ng kamatayan, at walang awa siyang inatake. Sa labas, dumadaloy pa rin ang malupit na enerhiya mula kay Jinwei. Napamura si Choso, kahit ang heavenly body technique, walang silbi. Sa isip niya, kahit si Jinwei, may itinatagong demonyo sa loob ng puso. Ngunit isinantabi niya ang pagdududa. Ayokong magkaroon ng pisikal na contact pero, hindi ko pwedeng hayaang masayang ang ganitong talento. Lumapit siya kay Jinwei, niyakap ito mula sa likuran, at pinatong ang kanyang kamay sa batok nito upang ipadala ang kanyang yang energy. Muling narinig ni Jinwei ang tinig ni Choso, kumapit ka, senior brother. Kailangan mong kontrolin ang enerhiya ngayon din. Gusto ko, sagot niya sa loob ng isip pero hinaharangan ako ng demonyo. Chant the three yin true technique. Utos ni Choso, igiya mo ang yin energy sa mga punto. Rinig mo ba ako? Sigaw ni Choso, kung hindi ka magpa-focus, baka tuluyan kang lamunin ng demonic deviation. Dahil sa mga salitang iyon, buong lakas na hinatak ni Jinwei ang kamay ng demonyo mula sa kanyang leeg, handa na siyang labanan ito hanggang sa huli. Mabalot sa paligid nila ang napakalakas na yin energy. Napabulong si Choso, grabe, ang tindi ng yin energy na to, pero dahil si Jinwei yan, kaya niyang tiisin ito. Kung ibang tao lang, siguradong nawalan na ng sarili para na lang silang laman na walang kaluluwa. Habang pinagmamasdan ni Choso si Jinwei, napaisip siya, hindi ko pwedeng hayaang tuluyang masira ang senior brother ko. Siya ang nakatakdang lumikha ng maliwanag kong kinabukasan, at siya rin ang dapat tumulong sa muling pagbangon ng sekta. Sabay noon, inayos niya ang pagkakaupo ng kanyang senior brother at sinabi, "Consider yourself lucky, Jinwei." At doon na niya sinimulan ang pagpapadaloy ng kanyang enerhiya papunta kay Jinwei upang tulungan ito. Habang ginagawa ito, naisip niya, dahil ang nakakabata mong kapatid, ay nakarating na sa antas ng isang ganap na master noon pa. Sa loob ng isipan ni Jinwei, patuloy pa rin siyang pinahihirapan at sinasakal ng kanyang panloob na demonyo. Galit na galit ito at pasiga na sinabi, "Sabihin mo sa akin, tao." Punong-puno ng puot ang halimaw. Kinuha ni Jinwei ang isang batong nasa tabi niya at buong lakas itong inihampas sa ulo ng demonyo. Dahil dito, nagawa niyang makatakas at makalayo. Napasigaw na lang ang demonyo sa sobrang galit habang galit na tumayo,
nagpapakawala ng maitim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Mabilis itong tumakbo papalapit kay Jinwei. Sa isip ni Jinwei, ito ang kabayaran sa kapangyarihang taglay ko mula pagkabata. Ang kalikasang palaging nag-aabang, handang lamunin ako kapag ako'y nanghihina. Nang makalapit na ang demonyo, sinuntok nito si Jinwei ng buong lakas, ngunit nagawa niya itong harangin gamit ang kanyang kamay. Sa kabila niyon, napaatras siya ng malayo at bumagsak sa isang malaking bato. Ramdam niya ang matinding sakit ng suntok kahit naharangan niya ito, napadugo pa siya. Habang nakahandusay, naisip niya, ganito na lang ba? Kakainin na lang ba ako ng ganitong paraan? Sobrang walang saysay. Dahan-daang lumalapit ang demonyo kay Jinwei, at sumisingaw mula rito ang mas matinding maitim na enerhiya. Sa mga sandaling nawawala na ang kanyang pag-asa, bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang junior brother. Huwag kang susuko. Dahil doon, biglang nanambalik ang ulirat ni Jinwei, at napansin niyang may maliwanag na enerhiyang bumabalot na sa kanya. Naramdaman na niya ngayon ang enerhiya ni Choso mula sa labas. Doon niya napagtanto na ang junior brother niya ay isinasagawa ang energy transfer. Habang patuloy sa paglipat ng enerhiya si Choso, malakas niyang sinabi, magpakatatag ka, senior brother. Huwag mong hayaang maputol ang daloy ng enerhiya. Makikita ring naapektuhan na si Choso ng matinding yin energy, kaya nagsisimula ng magyelo ang kanyang mga kamay. Ngunit buong lakas niyang sinabi, huwag mong hayaang malinlang ka ng demonyo sa harap mo. Ang pinakaimportante ngayon ay ang maabsorb mo ang elixir. Ako na ang bahala sa pagluwag ng mga meridian mo, kahit masakit pa yan. Kailangan mo lang magbigay ng pagkakataon para sa akin. Naisip ni Jinwei, sa labas, sobrang lakas ng yin energy. Siguradong hirap na si Junior, pero ginagawa pa rin niya to para sa akin. Tumayo siya muli, handang harapin ang mabilis na papalapit na demonyo. Habang nag-iipon siya ng lakas para sa isang malakas na suntok, sinabi niya, hindi ako pwedeng sumuko. At doon, sinalubong niya ang demonyo at sinuntok ito ng buong lakas sa mukha, dahilan para mapatalsik ito palayo at bumangga sa isang malaking bato. Nabagsakan pa ito. Si Jinwei, napayuko habang sumusuka ng dugo. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naisip niya, may ideya na ako sa gustong gawin ni Junior. Una, kailangang i-absorb ang kakanyahan ng elixir para mapuno ang internal energy, at subukang supilan ang mind demon. Umupo siya sa lotus position, iniisip kung maramdaman ko ang kakulangan sa enerhiya habang pinipigil ko ang kakanyahan, at bumukas ang mga mata ng mind demon, kailangan ko lang punuin ang ganoon karaming internal energy. Habang nagme-meditate si Jinwei, muling bumangon ang demonyo. Inalis nito ang malaking batong nakapatong sa kanya at mabilis na sumugod kay Jinwei na nakapikit pa sa pagme-meditate. Si Choso ay hirap na, ngunit dahan-daang humuhupa na rin ang yin energy sa paligid. Kahit ganoon, hindi pa rin siya tumigil sa pagtulong sa kanyang senior brother. Sa loob ng isipan ni Jinwei, nagawa niyang harangan ang demonyo gamit ang mga bakal, pansamantalang pinigilan ang pagsalakay nito. Mula sa labas, sigaw ni Choso, ngayon na, senior brother. Habang isinasagawa ang kanyang inner cultivation, narating ni Jinwei ang filtering point, papunta sa center of the trunk point, hanggang sa makarating sa yin intersection point. Hindi pa doon natatapos, nakuha pa niyang marating ang perineal point. Pero kahit nasa kalagitnaan siya ng pagbuo ng enerhiya, hindi niya maiwasang mahirapan. Muling sumigaw si Choso, huwag kang titigil dyan. Basagin mo ang Ren Meridian. Sa loob, nakawala na ang demonyo sa mga bakal na humaharang dito at muling sumugod kay Jinwei. Dahan-dahan nitong inaabot ang mukha niya. Ngunit bigla itong huminto. Sa parehong sandali, iminulat ni Jinwei ang kanyang mga mata. Ang demonyo ay bumagsak ng malakas sa lupa, dahilan upang mabiyak ito. At doon na ito nagsimulang lamunin ng lupa, hanggang sa mabuo ang isang malaking butas. Tuluyan ng nahulog at naglaho ang demonyo. Sa labas, bumalik na sa normal ang paligid, tuluyan ng nawala ang yin energy. Nakahinga ng malalim si Choso.
Nakalmo na ang enerhiya, mukhang naabsorb na niya ng buo ang elixir. Lumapit siya kay Jinwei at sinabi, "Magaling, senior brother. Ngayon, ay padaloy mo ang yin energy sa filtering point. Konti na lang, mabubuksan mo na ang Ren at Dumerid ions." Pinagmasdan ni Jinwei ang paligid at biglang napaisip, "Junior brother, ayos lang ba talaga sa iyo ang laging magparaya? Simula pa noon, inuuna mo na palagi ako. Para lang lumakas, araw-araw kang nagsasanay, pero sa huli, lahat ng mahalaga, iniaabot mo pa rin sa akin." Naalala niya ang sandaling hawak-hawak ni Choso ang kanyang kamay, at buong puso nitong iniabot sa kanya ang elixir. Napaisip siya, "Lagi mo akong inuuna. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Masaya ako, pero nakakalungkot. Sana maalagaan mo rin ang sarili mo." Habang nilalapat niya ang kamay sa malaking batong nakaharang sa harapan niya, tahimik niyang sinabi sa sarili, "Dahil sa iyo, nakaiwas akong tuluyang masira. Hindi ko kailanman malilimutan ang biyayang ito. Kapag dumating ang panahon, kahit buong mundo pa ang maging kalaban mo, ako ay mananatili sa panig mo." At doon niya sinimulan basagin ang batong nakaharang sa harapan niya. Habang pinagmamasdan siya ni Choso, nasabi nito, "Oh, ginagawa mo na agad ang 3-in-true technique." Dahil siya'y may heavenly body, iba talaga ang litid at meridian ng senior brother kaysa sa normal na tao. Tumayo si Choso at napabuntong hininga, "Grabe talaga, ang hirap nito." Sobrang effort. Tiningnan niya ang pinaglagyan ng elixir at napaisip, pero mas importante, wala na bang ibang elixir? Akala ko dati nakainom ako ng elixir na magpapalipad sa akin noong past life ko, pero yun pala. Mitasungso lang. Pumikit siya't napaisip, kaya pala iniiwasan ko ang mga babae noon. Ang problema na nga, pinatindi pa ng sobrang yin energy ang complex ko. Nakakainis. Bakit ko ba pinapahirapan ang sarili ko ng ganito? Bigla siyang napatigil. May napansin siya sa gilid ng bato. Nilapitan niya ito agad at sinuri. May lumalaking moss kahit sa loob ng yin energy. Akala ko damo lang. May yang energy na bumabalot sa moss na to, at mukhang masigla pa. Hindi nga, Hang Yang Te, tears lower than mitasungso, pero napakahalagang halamang gamot din. Napatingin siya ng matagal dito, at bigla siyang nagulantang. Sa labas ng kuweba, dumating na ang umaga, napakatagal na pala nilang nasa loob. Mabilis siyang tumalon sa tuwa, tama nga. Si Mugayok, hindi lang mitasungso ang iniwan, siguradong may alternatibo siya. Kinuha niya agad ang halamang gamot. Sa akin na to. Masaya niya itong kinain habang sinasabi, ito yun. Ganito ka mag-monopolize pagkatapos ng reincarnation. Umupo siya sa lotus position at nagsimula na ring mag-meditate. Ngayon, ako naman ang magsisimula sa aking luck journey. Karaniwan, iniipon ang kakanyahan ng elixir sa lower dantian para gawing internal energy. Pero ang gagawin ko, ikakalat ko sa buong katawan ang energy ng Hangyang Te at iaabsorb ito. Kapag gumanda ang katawan, tataas din ang vitality. Habang nagpapawis at inilalabas ang masamang enerhiya, sigaw niya sa sarili, lumabas ka na, enerhiya ng isang tunay na lalaki. Ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng purong yang energy. Hindi man ito kasing lakas ng mitasungso, pero ngayon, may katawan na akong hindi madaling magkasakit. Magandang resulta ito. Nang matapos siya, bigla siyang napatingin sa paligid. Nasaan na si Jinwei? Napagtanto niyang mukhang naligo na siya matapos ang kanyang energy work. Inamoy niya ang sarili. Amoy ko nako. Dapat siguro maligo na rin ako. Sa dami ng iniwan ni Mugayok, siguradong may bathhouse dito. Sa loob ng bathhouse, makikita ang mga nakatiklop na damit ni Jinwei. Siya ay kasalukuyang nagpapahinga at nasasarapan sa mainit na tubig. Biglang narinig ni Jinwei mula sa labas. Senior brother, naliligo ka ba? Sumagot agad siya, oo. Pero, hindi ka pwedeng pumasok. Umupo si Choso sa labas. Okay, maghihintay na lang ako. Nakahinga ng maluwag si Jinwei. Hindi ko pwedeng hayaang makita niya ako, sa ganitong nakakahiyang kalagayan.
Habang pinapakalma ni Jinwei ang kanyang sarili, nasambit niya sa kanyang isipan. Halos mahuli ako ng aking junior brother dahil sa pagiging babae ko. Buong buhay kong namuhay bilang isang lalaking kinamumuhian ko, pero sa mga ganitong sitwasyon, ako'y naguguluhan pa rin. Sabay noon, naalala niya ang sinabi ng kanyang guro, sa mundo ng martial arts, kailangan mong mabuhay bilang lalaki upang hindi ka maliitin at upang makaiwas sa matitinding pagsubok. Kahit ganoon, delikado pa rin ito, pero talaga namang maswerte ako at nakuha ko ang elixir. Kung hindi dahil kay junior brother, baka nawasak na ang katawan ko. Tama ba? Ang hirap paniwalaan na ganito kabait si junior brother. Hindi lang siya nag-alinlangang ibigay sa akin ang isang napakahalagang elixir, pero hindi rin niya ako kinamuhian kahit na wala akong kakayahan sa martial arts. Gusto ko ring makagawa ng isang bagay para sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mukha sa tubig na namumula na, bigla niyang ibinaba ng bahagya ang kanyang ulo sa sobrang hiya. Habang binubuhusan niya ng tubig ang kanyang mukha gamit ang mga palad, napaisip siya. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa simpleng pag-iisip lamang tungkol sa kanya, tumitibok na agad ng mabilis ang puso ko. Gusto ko siyang samahan palagi, tulungan siya, para hindi na siya mahirapan. Naisip niya na gusto kong makasama si Choso habang buhay. Magiging masaya kami at hindi mag-iiwanan. Dahil dito, lalo lamang siyang nalito at tinanong ang sarili kung bakit ganoon ang kanyang naiisip. Agad siyang tumayo upang mas pag-isipan ng mabuti ang kanyang mga naiisip na kakaiba. Matagal siyang nanatiling nakatayo, pinapakalma ang sarili. Sabay noon, bigla niyang tinanong ang sarili. Bakit ko ito iniisip? Nabaliw na ba ako, Jinwei? Si junior brother ay parang kapatid mo lang, wala nang iba. Hindi mo dapat hayaang lumalim pa ang nararamdaman mo. Habang nagbibihis na si Jinwei, sinabi niya sa sarili. Ang mga damdaming ito ay simpleng pagmamalasakit bilang isang kapatid. Tama na ang kahibangang ito. Pagkatapos niyang makapagbihis, nagsimula na siyang maglakad palabas habang pinapakalma pa rin ang kanyang sarili sa dami ng iniisip. Sinabi na lang niya sa kanyang isipan. Ang muling pagbuhay sa sekta, ang pag-aalaga rito, at ang pananatilang kasama ni junior brother, hindi ko magagawa ang mga iyon sa isang marupok na katawan ng babae. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at mariing sinabi. Kailangan kong maging isang lalaki. Samantala, naisip ni Choso habang siya'y naliligo. Ang tagal ng paliligo, hindi ba't 5 minutong gawain lang ito para sa isang ganap na malusog na lalaki. Siyempre, sanay akong maligo ng maayos dahil alam kong ayaw iyon ng mga babae. Pero, hindi ko inakalang ganito pala kalawak ang lugar na ito. Ang mga kumikinang na perlas na nakabaon sa paligid ay patunay ng dating kayamanan ng Gangdong Sect. Sino ang mag-aakalang ang sekta na lumikha kay Mogukya, ang pinakamagaling na swordmaster sa ilalim ng langit, ay babagsak sa ganitong antas? Ipinaliwanag niya sa sarili. Ayon sa mga tala mula sa aking nakaraang buhay, 50 taon na ang nakaraan, matapos ang massacre sa Gangdong, isa lamang ang nakaligtas. Siya si Lim Bexian, ang tagapagdala ng Heavenly Thunder Sword. Nakatakas si Lim Bexian dahil siya'y nakakulong sa meditation cell bilang parusa sa maling asal noong panahong iyon, pero kahit siya ay hindi rin naman ganoon kagaling sa martial arts. Karamihan sa mahahalagang martial texts ay nawala nang masunog ang library ng sekta, kaya't doon na rin natapos ang pag-angat ng Gangdong Sect. Bago siya namatay, kumuha lang si Lim Bexian ng isang disipulo, si John Yong, ang kasalukuyang pinuno ng Gangdong Sect, na tinaguri ang demon-slaying swordsman. Ang titulong ito ay mukhang kagalang-galang, pero alam ng lahat na isa lang itong pangungutya sa panahong ito. Ang demon-slaying swordsman ay bansag mula sa Demon Sect faction, ang Sayong Hui, na patuloy na pinagmamasdan ang natitirang bahagi ng Gangdong Sect. Nilikhang katawagan iyon para latiin ang sekta sa pagkawala ng kanilang demon-slaying sword techniques. Kaya't ang mga martial texts na narecover namin ay tunay na napakahalagang kayamanan. Maaaring hindi inisip ni Mogukya ang hinaharap ng itago niya ang lugar na ito,
pero mula sa pananaw ng Gangdong sect, isa itong biyayang mula sa langit. Kung totoo man na binura ni Mogukya ang lahat ng tala tungkol sa Gwangsong Blood Cave para ito'y maitago, makatuwiran kung bakit hindi ito natagpuan ng Demon Sect. Pero may kakaiba, bakit nga ba binura ni Mogukya ang mga tala tungkol sa isang banal na lugar? Lahat ng mula sa Gangdong Sect noon ay alam kung nasaan ito. Imposibleng hindi nila ito mahanap kung gugustuhin nila. Nakakatawang isipin na nakita na ni Mogukya ang pagbagsak ng sekta bago pa man sumalakay ang Demon Sect. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, ang lugar na ito ay sinadyang burahin sa kasaysayan sa kagustuhan ni Mogukya. At may isa pang bagay na nakakapagtaka. Sa nakaraang buhay ko, pagkatapos kong makuha ang elixir, bumalik ako rito para sa secluded training, pero noon, gumuho na ang pasukan ng kuweba. Pero ngayon, buo pa ito, wala man lang bahid ng pagkasira. Parang kaya nitong tumagal ng ilang dekada pa. Maaaring ang pagbagsak ng Gwangsong Blood Cave sa nakaraang buhay ko ay hindi isang natural na pangyayari. Sa gitna ng malalim niyang pag-iisip, bigla siyang tinawag ng kanyang nakatatandang kapatid kaya agad siyang napalingon. Tinanong siya ni Jinwei, matagal ka na bang naghihintay? Sabay sabing, Junior brother, bilisan mo at maligo ka na. Biglang napatingin si Choso kay Jinwei. Naramdaman niya ang isang kakaibang bagay, na para bang, na-in-love siya. Naisip niya, epekto ba ito ng mitasungso? Pero, parang mas maganda ang mukha niya ngayon kaysa dati. Sabay noon, minura niya ang kanyang sarili, ano ba yung iniisip mo? At agad niyang sinuntok ang sarili niyang mukha para matauhan. Nagulat si Jinwei sa ginawa ni Choso kaya tinanong niya, anong ginagawa mo? Habang dumudugo ang ilong ni Choso, sagot niya, wala, kailangan ko lang linawin ang isipan ko. Sumang-ayon na lang si Jinwei, at sabay noon ay nagtungo na rin si Choso sa paliguan at hinubad ang kanyang mga damit. Habang nakababad siya, napaisip siya, bakit parang gumuguwapo siya araw-araw? Ano ba ito? Amoy bulaklak ba siya? Bahagi ba ito ng pagiging maalaga niya sa katawan? Hindi makatwiran ito. Anong silbi ng mga pabangong pouch kung mukha mo naman ay parang pusit? Saglit siyang natigilan sa kanyang iniisip. Sabay malakas niyang hinampas ang tubig at inis na sinabi. Hayop na demonyong naglalakad. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin sa paliligo si Choso. Habang pinupunasan ang kanyang mukha, paglabas niya ng paliguan ay bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Kaya agad niyang tinanong si Jinwei, ginagawa mo dyan? Nagulat din si Jinwei at sagot niya, inaayos ko lang ang mga martial texts na narecover natin. Napaisip si Choso, mukhang kapag bumalik tayo sa main sect, mababawi na ng Gangdong sect ang ilan sa mga nawalang teknik. Sa ngayon, meron tayong Hard Yang Chi technique at Method of Greater Yang, pero ngayong natagpuan na rin natin ang Free Yin True technique, nabuo na natin ang lahat ng internal Chi techniques. Kapag naabot ang rurok ng Method of Greater Yang at Free Yin True technique, posible na ang mas mataas na antas, ang Unified Primordial Chi technique. Pero, syempre, wala dito ang teknik na iyon. Dapat ay may 8 martial texts, kabilang na ang Demon Slaying Sword technique. Sabay noon, sinimulan niyang bilangin ang mga libro at napansing kulang ito, 7 lang ang naroon. Tumango si Jinwei at sinabing, oo, hinanap ko na sa lahat ng sulok. 7 lang talaga. Nagulat si Choso at agad niyang tinanong, paano naman ang Demon Slaying Sword technique? Wala ba talaga ito? Mabilis na sumagot si Jinwei, wala. Lalo pang nalito si Choso. Paanong nangyari ito? Sa nakaraang buhay ko, tiyak na natagpuan ng senior brother ang Demon Slaying Sword technique dito. Imposibleng mali ang impormasyon mula sa Eastern faction. Ibig sabihin, hindi iniwan ni Swordmaster Mogukya ang Demon Slaying Sword technique bilang isang nakasulat na teksto. Hindi ito nakakagulat. Maraming paraan ng isang master upang ipamana ang martial arts kahit walang isinulat. Pero si Mogukya, na nakaabot na sa antas ng Transcendence of Life and Death, baka iniwan niya ito sa ibang anyo.
Habang malalim ang iniisip ni Choso, bigla na lang may naalala si Jinwei. Ah, tama. May nakita akong mga bakas ng espada sa likod ng paliguan. Nagulat si Choso sa narinig. Sabay noon, tumakbo si Jinwei at sinabi, ipapakita ko ito sa'yo, kaya sumunod ka. Habang tumatakbo, tinanong siya ni Choso. Baka gasgas lang yan sa bato. Ngunit sagot ni Jinwei, maiintindihan mo kapag nakita mo, junior brother, dahil ang mga markang iyon, ay kakaibang kagandahan. At ngayon, nakatayo na sila sa harap ng mga misteryosong marka sa bato. I got so much more.